Mateo, ang henyo. Credit to the author. M951 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang malawak na pagoda sa langit ay may taglay na kapangyarihan ng langit at lupa, at bigla itong lumitaw sa likuran ni Travis. Masyadong biglaan ang eksenang ito. Hindi inaasahan ng lahat na mayroon pa palang ganitong katangahan si Mateo. Ugong. Isang malakas na kalabog ang narinig. Naramdaman ng mga tao na nanginginig ang lupa. Diretso na sumalpok ang Vast Heaven Pagoda kay Harley, dinurog siya hanggang maging giniling na karne. Dito, ginamit ni Travis ang Spiritorn Shattering Mirror para patayin ang atake ni Mateo. Pero namatay pa rin si Harley. Isa na namang banal na artifact. Diyos ko, ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Hanggal, ang pagoda na iyan ay hindi isang banal na artifact, kundi isang maladivine na artifact. Pero kahit na isa itong maladivine na artifact, halos kapareho na rin ito ng maladivine na artifact. Mateo, itong batang ito, talagang nagkaroon siya ng isang napakalakas na engkwentro na hindi ka panipaniwala para makakuha ng isang maladyos na artifact. Dahil sa matalinong hakbang na ito para makuha ang kalamangan, talagang napatay niya si Harley. Ang paglitaw ng Vast Heaven Pagoda ay muling pumukaw ng kaguluhan sa karamihan. Ngayon, talagang pinalawak ng mga martial artist na ito ang kanilang mga pananaw. Pinagsasama ang mga tunay na layunin, banal na artifact, at malabanal na artifact, isa-isa silang lumitaw. Pinasigla lamang nito ang kanilang tatlong pananaw sa buhay. Ang pinakanakakagulat sa kanila ay si Mateo pa rin. Nakakatakot ang binata na ito. Ang sarili niyang lakas ay talagang nakakatakot. Bukod pa riyan, marami pa siyang kalaban na maaaring mangyari. Hawak ni Travis ang isang banal na artifact at labis na mayabang. Ngunit sa huli ay natalo pa rin siya sa kamay ni Mateo. Itinaas ni Mateo ang kanyang palad. Bumalik sa kanyang palad ang Vast Heaven Pagoda. Itinabi niya ang Vast Heaven Pagoda at walang pakialam na sinabi kay Travis, paano kung banal na artifact? Kung ako, si Mateo, ay gustong pumatay ng tao, walang makakapigil dito. Sige, ngayon, maaari na kayong tumakbo. Pagkatapos magsalita, tumalikod na si Mateo para umalis, at lumipad papunta sa direksyon ni Megan. Nagalit si Travis hanggang sa mariin niyang naikuyom ang kanyang mga panga, patuloy na nanginginig ang buong katawan niya. Nang tingnan ang likuran ni Mateo, hindi niya sinubukang itago ang kanyang balak na pumatay kahit kaunti. Kasabay nito, ilang aura na ang bumalot sa kanya. Hanggat gumagalaw siya, isang nakakatakot na dagok ang naghihintay sa kanya. Bagamat mayroon siyang isang banal na artifact, marami rin siyang mga pag-aalinlangan. Sa wakas, sumangot pa rin siya ng malamig at sinabi kay Howard at sa iba pa, "Tara na." Maganda ang lakad ni Megan at sinalubong si Mateo, at dali-daling inalalayan ito. Gamit ang Spirit Extinguishing Asher Cloud Sword ng 2 beses na magkasunod, napakabigat ng pasanin sa katawan ni Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay malapit ng bumagsak. Kuya Yuan, ang hirap para sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Megan. Sa labas ng Bright Moon City, si Travis at ang iba pa ay naglalakad ng mapayapa. Mga walang ingat na bagay. Hindi rin nila ginagamit ang kanilang utak para mag-isip ng maayos. Isang banal na artifact ba ang maaari nilang pagnasaan? Sabi ni Travis sa isang nasasakupan. Ang pagbubunyag ni Travis ng banal na artifact ay natural na makakaakit ng sakam ng mga mata ng mga puwersa sa lahat ng dako. Sa kasalukuyan, mayroong 7 hanggang 8 malalaki at maliliit na paksayon na tumatarget sa kanila. Ang mga taong ito ay nag-aalala sa banal na artifact na nasa kamay ni Travis, at nag-aalala rin na makikinabang ang ibang puwersa sa kanilang pakikibaka. Kaya naman, nagpigil sila at hindi kumilos. Likas lang sa kanila na may kamalayan. Masyado lang talagang matindi ang tukso ng isang banal na artifact. Sabi ni Howard nang may malamig na ngiti. Same time na sinabi ni Travis, hilahin sila patungo sa isang lugar na mas kaunti ang tao. Huwag kang magpabeya. Dahil napagtagumpayan ni Harley ang Blood God Transformation, binigyan siya ng Divine Martial Hall ng malaking kahalagahan. Ang pagpunta sa Bright Moon City sa pagkakataong ito ay may layunin ding makaranas ng mga pagsubok.
Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay madurage ni Mateo ng ganoon na lang. Ang kasalukuyang Travis ay puno ng galit na nagkataong wala siyang mailabas na dahilan. Ngunit ang mga lalaking ito ay isa-isang dumating sa pintuan. Kung wala silang lakas para protektahan ang isang banal na artifact, paano nila ito isisiwalat? Sa totoo lang, naunawaan ng lahat ang loika. Ilan lang ba sa mga tao ang nakayanan ng tukso ng isang banal na artifact? Pagkalipas ng isang araw, sa loob ng isang kagubatan kung saan iilang tao lamang ang naglalakad, nagkalat ang mga bangkay sa buong lupa ng walang kaayusan. Sa mga bangkay na ito, ang pinakamalakas ay mayroon talagang huling yugto ng lakas ng Dao Profound Realm. Gayunpaman, ang kanilang mga kalakasan ay hindi dapat banggitin sa harap ni Travis at ng kanyang mga tao. Kamahalan, naayos na po ang mga buntot na ito. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Tinapik ni Howard ang kanyang mga kamay at tinanong si Travis. Sinabi ni Travis nang may seryosong mukha, ang layunin ng paglalakbay na ito ay ang Sun Moon Heavenly Pupil. Dahil hindi pa tayo makakapasok gamit ang mga karaniwang paraan, puwersa na lang ang maaari nating gamitin. May ilang araw pa bago ang pagbubukas ng Vast Sun Bright Moon Realm. Magtatago muna tayo at maghihintay ng tamang oras para kumilos. Kung gayon, ang usapin ng pagkamatay ni Harley. Medyo nag-aalangan na sabi ni Howard. Nang marinig ito ni Travis, lalong dumilim ang ekspresyon ng mukha niya at sinabing, si Mateo, ang batang yan ay tiyak na papasok sa Vast Sun Bright Moon Realm. Sa oras na iyon, sabay nating aayusin ang problema. Pagkatapos magpahinga ni Mateo ng isang araw, nakabawi siya sa kanyang pinakamahusay na kalagayan. Paglabas niya ng kanyang bakuran, natuklasan niyang marami ng taong naghihintay sa kanya. Ang unang nakilala niya ay natural na si John Paul. Siya ang ama ni Megan. Kailangang ibigay ang mukhang ito. Nang makitang muli si Mateo, tinitigan siya ni John Paul ng matagal, na para bang ito ang unang beses na nakita niya si Mateo. Panginoong Lungsod Yates, may mga bulaklak ba itong si Roswell? Tanging naibulalas ni Mateo. Natigilan si John Paul, saka sinabi, matagal nang nabuhay ang emperador na ito. Hindi ko mabilang kung ilang batang henyo na ang nakilala ko. Pero ang isang taong hindi maarak na tulad mo, ito pa rin ang unang beses na nakasalamuha ko siya. Mateo, nanalo ka sa Bright Moon Competition, itinuturing na rin tayong isang pamilya. Maaari mo ba akong bigyan ng paliwanag kung anong uri ng relasyon ang nasa pagitan mo at ng Soul Marshal Divine King? Tumingin si Mateo kay John Paul at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, Soul Marshal Divine King. Hindi siya kilala ng Crosswell na ito. Habang nagpapanggap si Mateo na malalim ang iniisip, lalo siyang hindi maintindihan ni John Paul. Habang matatag na itinatanggi ito ni Mateo, lalo namang natitiyak ni John Paul na hindi mababaw ang relasyon nila ni Francis. Pero sa ganitong bagay, walang paraan para personal na aminin ito ni Mateo. Hindi naman talaga mababaw ang relasyon nila ni Francis. Pero hindi naman talaga ganoon ang klase ng relasyon na inaakala nilang lahat ni John Paul. Pero dahil sa ganitong uri ng impluwensya, hindi nagatubili si Mateo na hiramin ito. Kung gayon, ang maladyos na artifact sa iyong mga kamay. Kung pag-uusapan ang pinakagustong malaman ni John Paul, natural lang na ang impormasyon pa rin ng Vast Heaven Pagoda ang kailangan. Isang maladivine artifact, ang ganitong uri ng bagay ay masyadong kahanga-hanga sa divine realm. Bagamat ang Vast Heaven Pagoda ay hindi maihahambing sa isang tunay na divine artifact, ang lakas ng isang maladivine artifact ay sapat ng nakakatakot. Higit sa lahat, ang nagmamayari ng maladyos na artifact ay kanya pa nga, ni John Paul, na magiging manugang niya. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi hinabol ni City Lord Yates si Travis, kundi nagtanong tungkol sa aking pagoda, nasaan ang loika. Kahit ano paman, ang aking pagoda ay hindi rin maihahambing sa kanyang Spirithorn Shattering Mirror, hindi ba? Ayon sa aking nalalaman, ang Spirithorn Shattering Mirror ay isang sinaunang banal na artifact. Ang kapangyarihan nito ay lubhang kakilakilabot. Bukod pa rito, mayroon pa itong nakakatakot na kakayahan, na kayang durugan ang kalawakan. Sa aking pananaw, kahit na umatras ang mga taong iyon sa ngayon, malamang na hindi rin sila madaling atras, hindi ba? Kung ano ang naisip ni Mateo, paanong hindi iyon maisip ni John Paul?
Nang marinig itong binanggit ni Mateo, napabuntong hininga siya at sinabi, pagkatapos ng Bright Moon Competition, nagpadala ako ng eksperto ng pamilya Yates para sundan ang kanilang mga bakas. Bilang resulta, bahagyang nalungkot ang mukha ni Mateo, at nagtanong, ano ang resulta? May dumating na balita. Sa loob ng isang masukal na kagubatan 30,000 milya sa hilaga ng Bright Moon City, mahigit 100 bangkay ang natuklasan. Kabilang sa mga ito ang disipulo ng aking Yates family. Ang mga bakas ng mga taong iyon ay tuluyan ng nawala. Seryosong sabi ni John Paul. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ko inaasahan na ang grupo ng mga taong ito ay talagang napakagaling sa paggawa ng mga bagay-bagay. Mukhang magbubukas na ang vast Sun Bright Moon Realm sa pagkakataong ito, malamang hindi ito magiging masyadong mapayapa. 952. Habang nag-uusap sina Mateo at John Paul sa loob ng silid, sinasalakay na ng husto ang panig ni Megan. Megan, mahal na mahal ka na ng tiyo Johnny mo simula pa noong bata ka pa. Ang mga gamot na kinain mo noong bata ka pa, marami sa mga ito ay pinaganda ni tiyo Johnny para sa iyo. Maya-maya, kapag lumabas na ang manugang natin, pwede mo bang hayaang makilala siya ng tiyo Johnny mo? Kalokohan. Noon, nang marinig mo na nakahanap si Megan ng ubod ng sama ng loob sa isang lower realms, wala kang naging kakulangan sa pagtutol. Megan, kung pag-uusapan ng pag-ibig sa iyo, ang tiyo Jethro mo pa rin ang may pinakamamahal sa iyo. Noong bata ka pa, madalas kang kargahin ni tiyo Jethro. Sinasabi ko, mga kuya, tumigil na kayong lahat sa pag-aaway. Ang sakit ng nakababatang kapatid na ito ay nakamamatay at hindi dapat mag-atubiling. Sigaw ni Jan Feng. Pinuno ng panahong ito si Jan Feng ng nag-aalab na pagkabalisa. Ang mga salita ni Mateo noong araw na iyon ay palaging nasa tabi niya, dahilan para maranasan niya ang depresyon sa buong buhay niya. Gusto niyang hanapin si Mateo para tanungin kung ano talaga ang nangyari, pero masyadong abala si Mateo. Una ay ang pagtulong kay Megan na pinuhin ang soul separating pill, kasunod nito ay ang closed seclusion. Pagkatapos ay lumabas ay ang pagsali sa Bright Moon Competition. Mahahalagang bagay ito tungkol sa angkan ng pamilya. Paano siya makakasingit sa loob? Ngayon, sa wakas ay hamupan na ang alikabok ng Bright Moon Competition, agad siyang lumapit para hanapin si Mateo. Ngunit masyadong hinahanap si Mateo ngayon. Isang malaking grupo ng mga tao ang naghihintay at nakapila rito. Nang makita ang grupo ng mga tiyuhin na nagtatalo para makita si Mateo, nakaramdam din ng karangalan si Megan dahil dito. Mga tiyo, hindi naman sa hindi kayo tinutulungan ni Megan, pero ang totoo, hindi kayang magdesisyon ni Megan para kay Kuya Yuan. Kung sino ang gusto niyang makilala, mas makabubuting siya na ang magdesisyon pagkatapos niyang lumabas, sabi ni Megan ng may nakakalokong ngiti. Habang nag-uusap sila, lumabas sina John Paul at Mateo mula sa panloob na silid. Biglang tumahimik ang bulwagan. Medyo pangit ang ekspresyon ni John Paul. Hindi talaga alam ni Mateo ang lahat. Wala siyang nakuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Bagkus, ang pagsusuri ni Mateo ay nagpaalala sa kanya ng bahagya tungkol kay Travis at sa kanyang grupo. Sinulyapan ni John Paul ang lahat at hindi na nagsalita pa, at agad na umalis. Pagkaalis niya, isang grupo ng mga tao ang sabay-sabay na nagsiksikan, walang tigil na naghihiyawan. Sige, tumahimik kayo para sa akin. Malamig na sigaw ni Mateo. Masunaring tumigil ang mga taong ito. Kung isang ordinaryong junior lang ang nangahas na magsalita ng ganito sa kanila, matagal na sana siyang natama ng isang mahigpit na sampal. Pero iba si Mateo. Hindi man lang siya nagpakita ng respeto kay Mark Ing. Isa pa, si Mateo ay isang alchemy at martial duel prodigy. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon siya ng mga kakilakilabot na tagumpay sa alchemy at martial arts. Marahil, si Mateo ang susunod na Soul Martial Divine King. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, tahan na kayo ni Jan Feng, umalis na ang lahat. Bukas, magbubukas ako ng forum at magbibigay ng sermon. Ano man ang mga tanong ninyo tungkol sa alchemy, maaari kayong humingi ng gabay sa akin sa oras na iyon. Ang bawat tao ay may isang pagkakataon lamang. Bumalik kayo at pag-isipang mabuti kung ano ang itatanong. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila napigil ang matuwa ng husto. Sunod-sunod silang umalis. Ang grupo ng mga emperador ng alchemy ay parang mga estudyante sa harap ni Mateo. Walang kapantay ang kanilang paggalang.
Nagpalitan ng tingin sina Mateo at Megan, at hindi maiwasang magpakita ng kahit kaunting kawalan ng kakayahan. Maaaring mahulaan ang kinalabasang ito. Ang lakas ng landas ng alchemy na ipinakita ni Mateo ay higit na nalampasan ang mga ordinaryong emperador ng alchemy. Gaya ng kasabihan, ang mga unang nakarating ay ang mga guro. Ang pagtanggap sa kahilingan ng mga emperador ng alchemy na ito ay makatuwiran din. Tungkol dyan. Manugang, ang katawan ko, anong klaseng problema ang nangyari? Pinagsalikop ni Janfeng ang kanyang mga kamay at nagtanong. Walang ingat na umupo si Mateo sa upo ang pangkaraniwan at malamig na sinabi, napakakaunti ng Blue Sky Spirit Root. Naniniwala akong hindi rin marami ang reserba ng iyong Yates family. Kung tama ang aking mga haka-haka, dapat ay isa pang emperador ng alchemy sa iyong Yates family ang naglakas loob na baguhin ang Blue Sky Spirit Root tungo sa Brahma Sacred Leaf, tama ba? Sa kanyang nakaraang buhay, si Matthew ay sumulat na ng Race Eta para kay Janfeng noon. Hanggat kinakain ni Janfeng ang gamot ayon sa Race Eta, natural na gagaling ang mga pinsala sa Yanqiao Meridian. Ang Blue Sky Spirit Root ay isang uri ng gamot na may kinalaman sa espiritu na nakasaad sa Race Eta. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, labis na nagulat si Janfeng. Hindi na kinailangang kunin ni Mateo ang pulso niya at alam na niya ang Race Eta niya. Masyado rin itong kakatwa, di ba? Bukod pa rito, wala ni Katie Ting na pagkakamali ang sinabi ni Mateo. Ang Blue Sky Spirit Root ng pamilyang Yates ay talagang mabilis niyang naubos. Dahil sa napilitan sa sitwasyon, ang tanging magagawa ni Janfeng ay uminom ng Race Eta at humingi ng tulong mula sa Elder ng Alchemy Emperor ng isang angkan. Bilang resulta, nagpa siya ang Elder ng Alchemy Emperor na iyon na baguhin ang Blue Sky Spirit Root patungong Brahma Sacred Leaf nang hindi kumukonsulta sa iba. Parang Diyos talaga ang manugang na lalaki, kahit alam niya pa ang tungkol dito. Ang Blue Sky Spirit Root ng pamilya Yates ay sapat lang para magamit ko sa loob ng kalahating taon. Dahil sa sitwasyon, pumunta ako kay elderling tao para humingi ng tulong. Tiningnan niya ang Race Eta at sinabing maaari kong gamitin ang Brahma Sacred Leaf para palitan ang Blue Sky Spirit Root. Kaya, ang elderling tao na lumabas sa bibig ni Janfeng ay isang elder ng emperador ng alchemy na nasa gitnang ranggo sa pamilyang Yates, na ang katayuan ay iginagalang. Tumango si Mateo nang marinig iyon at sinabing, ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Brahma Sacred Leaf at Blue Sky Spirit Root ay may mga aspetong maaaring palitan sa resetang ito. Kaya rin itong gamutin ang mga pinsala sa Yanqiao Meridian. Pero, mayroon pa ring isa pang karagdagang gamot sa resetang ito, ang Green Jade Heavenly Stargrass. Ang paghahalo sa Brahma Sacred Leaf para gawing gamot ay magbubunga ng mabagal na epektong lason na magpaparalisa sa isip ng martial artist sa hindi tiyak na mga pagitan. Sa paglipas ng panahon, kapag ang mga lason ay naiipon sa isang tiyak na antas, maaari pa nitong gawing lubos na baliw ang isang tao. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan kang magnilay-nilay at kung bakit paminsan-minsan ay naaantala rin ang iyong enerhiya sa asensya. Hindi mapigil ang magbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Janfeng. Noon, nang tulungan siya ni elderling tao na baguhin ang Race Eta, natuklasan niya na ang mga epekto ng gamot ay hindi gaanong naiiba kaysa dati, at nagpasalamat pa siya kay elderling tao nang may luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang Brahma Sacred Leaf na ito ay magkakaroon pala ng ganito kulubang kahihinatnan. Ito. Ano ang gagawin tungkol dito? Nang marinig ito ni Janfeng, tuluyan siyang nawala sa lahat ng kanyang kagandahang asal. Sabi ni Mateo, kung iba pa yan, wala akong pakialam. Pero alam kong mas lalo mo pang pinagtuunan ng pansin si Megan nitong mga nakaraang taon. Dahil sa mukha ni Megan, natural lang na hindi kita pababayaan. Magre-resete ako sa iyo. Inumin mo ang gamot ayon sa Race Eta. Sa loob ng 10 araw, tiyak na gagaling ka. Hindi napigilan ni Janfeng ang labis na tuwa nang marinig niya iyon at sinabing, maraming salamat, manugang. Maraming salamat, manugang. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, ikaw ang elder ni Megan. Natural lang, elder ko rin ikaw. Ganitong klase ng tame time na paggalang, mas mabuting itigil na natin ito sa hinaharap. Hindi ko ito matiis. Nang makuha ang Race Eta, para bang nakatanggap si Janfeng ng isang napakahalagang kayamanan, at umalis siyang masigla. Bumantong hininga si Megan at sinabing, Kuya Yuan, ang hirap talaga para sa iyo.
Alam ni Mateo ang iniisip ng isa't isa, at natural na alam nila ang tinutukoy ni Megan. Si Mateo ay dating isang tugatog ng pag-iral na hinahangaan ng lahat. Si Jan Feng, ang ganitong uri ng Dao Profound Realm Powerhouse, ay kailangan ding maging mas magalang sa kanya. Pero ngayon, dahil nabibigatan na siya rito, kinailangan niyang ibaba ang kanyang katayuan at tawaging tiyuhin ang mga taong ito. Pero nakangiting sabi ni Mateo, sinabi ko na noon pa, lampas na sa ulap at usok si Matthew. Ang nasa harap mo ngayon ay isang taong walang kwenta na umakyat mula sa lower realms. Tungkol naman sa mga walang kwentang iyon, basta't sapat ang lakas mo, natural lang na dadating ito ng maramihan. Nang sumunod na 2 araw, nagbukas si Mateo ng isang forum at nagbigay ng sermon sa pamilyang Yates, sinagot ang bawat tanong ng mga emperador ng alchemy. Sa loob ng 2 araw, ang mga makapangyarihang emperador ng alchemy na ito ay nagsimulang igalang ang isang maliit at kagalang-galang na alchemy mula sa kanilang mga puso. Ang kanyang pag-unawa sa alchemy daw ay lubos na hindi kayang ikumpara sa kanila. Ang laki ng pagkakaiba. Isang gabi, kalahating buwan ang lumipas, ang liwanag ng buwan sa kalangitan ng Bright Moon City ay biglang naging hindi pangkaraniwang maliwanag, na nagliliwanag sa buong lungsod na parang araw. Kasabay nito, ang araw sa lungsod ng Vast Sun ay sumikat ng may walang hanggang liwanag, na para bang sisikat ito sa mga abot tanaw. Sa wakas ay dumating na ang pinagsanib na liwanag ng araw at buwan. 953. Sa ilalim ng liwanag ng walang hanggang liwanag, niliwanagan nito ang radius na 10,000 milya ng dalawang Vast Sun at Bright Moon City, na ginagawang maghapon ang takip-silim na kalangitan. Unti-unting pumailan lang ang mga ulap ng makukulay na ambon, at tuluyang tinakpan ang kalangitan. Sa sandaling ito, para bang naging paraiso sa mundo ng mga mortal ang Vast Sun City at Bright Moon City. Ang ganitong uri ng kamangha-manghang tanawin ay makikita lamang minsan sa bawat 300 taon. Kaningningan ng araw at buwan. Sa wakas ay muling sisikat ang Vast Sun Bright Moon Realm. Iniisip ko sa pagkakataong ito, sino kaya ang makakakuha ng pabor ng mga ninuno at makakakuha ng Spirit Spring para maghugas ng kanilang mga mata. Sa kalangitan ng Bright Moon City, sa pagitan ng iba't ibang kulay ng immortal na chi, isang puwang ang dahan-daang nabubuksan sa espasyo, na para bang ito ay mata ng isang tao, na dahan-daang bumubukas. Iyon ang pasukan ng Vast Sun Bright Moon Realm. Kasabay nito, isang bitik din ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Vast Sun City. Ang bitik na iyon ay pag-aari ng Vast Sun City. Maraming martial artist ang lumapit sa lugar ng bitik. Malinaw na gusto nilang lahat na makatikim ng kahit isang hiwa ng cake. Sino ba naman ang hindi matitinag sa ganitong klaseng engranding okasyon na magbubukas lang kada 300 taon? Sa tuwing magbubukas ang Vast Sun Bright Moon Realm, mahigpit na pinagbabawalan ng Vast Sun City at Bright Moon City ang iba na pasukin ito. Ang pasukan ay magiging mahigpit na bantayan. Dahan-daang lumitaw ang ilang figure, at dumating sa harap ng pasukan. Ang nanguna ay si Jan Feng. Mga taong walang pahintulot, dali-dali kayong umatras. Kung hindi, huhulihin namin at agad na papatayin. Ang pagbubukas ng Vast Sun Bright Moon Realm, ang mga permanenteng residente ng Bright Moon City, mga martial artist na wala pang 300 taong gulang na kalansay, at ang lakas ay umabot sa Faceless Realm, pagkatapos makatanggap ng mga inspection sa mga itinalagang lugar sa lungsod, maaari na kayong pumasok. Malamig na sabi ni Jan Feng. Ang pagpasok sa Vast Sun Bright Moon Realm ay hindi eksklusibong karapatan ng mga miyembro ng Yates family. Kahit malakas ang pamilyang Yates, hindi kayang suportahan ng isang pamilyang Yates ang ganito kalaking rank 1 Holy Land. Kaya naman, ang Vast Sun Bright Moon Realm ay bubuksan din sa mga martial artists sa lungsod. Gayunpaman, upang makuha ang mga kwalipikasyon upang makapasok sa Vast Sun Bright Moon Realm, dapat ay permanenteng residente ng Bright Moon City ang isa. Siyempre, napakahirap makuha ang mga kwalipikasyon para sa permanenteng paninirahan. Napakahirap ng mga kondisyon. Ang mga taong ito ay maaaring nangako ng katapatan sa pamilyang Yates sa loob ng maraming henerasyon o nanumpa ng isang panunumpa ng langit na daw upang manampa ng panghabang buhay na katapatan sa pamilyang Yates. Hindi hinahayaan ng isang tao na mapunta sa iba ang mga benepisyong nalilikha ng sariling pagsisikap. Natural lamang na hindi hahayaan ng pamilyang Yates na makuha ng iba ang mga kota ng Vast Sun Bright Moon Realm ng madali.
Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata, nagising mula sa isang estado ng pagmumuni-muni. Nang makita niya si Megan, hindi niya maiwasang mapatalon sa takot. Megan, ilang araw pa lang tayong hindi nagkikita, nakalusot ka na ba talaga? Ang innate battle soul physique ay talagang naaayon sa reputasyon nito. Si Megan ay talagang may talento, mas mataas pa nga ng isang angkla kaysa kay Bryce. Pagkatapos lamang sumulpat ang kanyang innate battle soul physique, nanatiling nakatigil ang kanyang cultivation realm. Sa loob ng 12 taon, hindi umusad ang kanyang cultivation realm kundi bumagsak. Bumagsak pa nga ito ng ilang realm. Mula noong gumaling siya hanggang ngayon, kalahating buwan lang ang tinagal. Hindi lang nakabawi ang cultivation realm ni Megan sa tugatog nito, umabot pa ito sa mas mataas na antas, at narating niya ang 9th level faceless. Nakakagulat talaga ang ganoong bilis ng paglilinang. Ang pagkaunawa ni Mateo sa innate battle soul physique ay limitado lamang sa mga talaan. Ngunit ngayon, nang makita niya mismo ang bilis ng cultivation ni Megan, sa kanya nalaman kung gaano kakilakilabot ang spirit physique na ito. Nang mag-cultivate si Megan sa Divine King Realm, kasabay ng ocular arts ng innate Moonlight Heavenly Eye, ito ay simpleng pagpatay sa mga Diyos kapag nakakasalubong ang mga Diyos, pagpatay kay Buddha kapag nakakasalubong si Buddha. Dalawang uri ng pangangatawan na sumusuway sa langit na ipinanganak sa iisang tao, isa lamang itong biro ng langit. Matapos makaranas ng pagdurusa, sa wakas ay naalis na ni Megan ang mga ulap at nakita ang maliwanag na buwan. Ngumiti ng matamis si Megan at sinabing, hindi ba't lahat ng ito ay dahil pa rin kay Kuya Yuan? Kung wala ka, matagal nang naging mga tuyong buto si Megan sa isang sementeryo. Paano ko kaya ito magagawa ngayon? Nakangiting sabi ni Mateo, tingnan mo, nag-aagawan ka na naman. Mukhang bukas na ang vast sun bright moon realm. Dapat ba tayong maghanda ng kaunti para makapasok sa loob? Ngumiti si Megan at tumango, ang paghahanap kay Kuya Yuan ay para sa bagay na ito. Nakapagdesisyon na si Ama. Bukas ng tanghali, dapat ay maayos ang daanan. Sa oras na iyon, papasok tayo sa loob kasama ang mga martial artists ng Bright Moon City. Tumango si Mateo, ayos lang yan. Pero Travis, yung grupo ng mga taong yun, wala kaming balita sa buong oras. Natatakot ako na baka magdulot sila ng gulo. Ang alam lang ni Mateo sa kasalukuyan, mayroong 2 banal na artifact sa mundong ito. Ang isa ay ang Sacred Dragon Token na nasa kanyang mga kamay. Ang isa pa ay ang Spirithorn Shattering Mirror na nasa mga kamay ni Travis. Ang lakas ng isang banal na artifact, tanging si Mateo lamang ang may malinaw na pag-unawa. Kapag ang isang banal na artifact ay nalagyan ng banal na asensya, ang lakas ng kapangyarihan nito ay hindi maisip. Nag-aalala rin si tatay tungkol sa bagay na ito at nakapag-ayos na ng maraming puwersa sa paligid ng pasukan. Walang paraan para makapasok sila ng walang ingat, sabi ni Megan. Tumango si Mateo ngunit naramdaman niyang malamang na hindi magiging ganoon kadali ang bagay na ito. Nang tanghali kinabukasan, 1,000 tao ang nagtipon sa pasukan ng Bright Moon City. Ang mga taong ito ay dumaan na sa mahigpit na pagsusuri ng Bright Moon City. Papasok sila sa vast sun bright moon realm upang hanapin ang sinag ng swerte. Kung makakakuha sila ng spirit spring para maghugas ng kanilang mga mata, hindi lamang sila makakakuha ng makapangyarihang ocular arts, kundi magiging lubhang kapaki-pakinabang din ito sa kanilang cultivation. Siyempre, kung magkakaroon sila ng hindi inaasahang engkwentro at makukuha ang Sun Moon Divine Spring ng mga alamat, may posibilidad pa nga na makuha nila ang Sun Moon Heavenly Pupil. Sa loob lamang ng 100,000 taon na ito, wala pa ring sino man ang naging ganito kaswert. May chismis na sa loob ng vast sun bright moon realm, iisa lang ang Sun Moon Divine Spring. Bukod pa rito, pabago-bago ang lokasyon nito. Sa loob ng 100,000 taon, mayroon ng isang taong nakatuklas sa Sun Moon Divine Spring noon. Nakakalungkot lang, hindi niya nakuha ang Sun Moon Heavenly Pupil. Jan Feng, sa pagpasok mo sa vast sun bright moon realm sa pagkakataong ito, ikaw ang mangguna sa koponan. Iba ang pagkakataong ito kumpara sa dati. Maaaring mas mapanganib ito. Kailangan mong maging mas maingat, sabi ni John Paul. Bagamat pribadong pag-aari ng Vast Sun City at Bright Moon City ang Vast Sun Bright Moon Realm, hindi tuwid ang daan sa loob.
Sa kabaligtaran, ang mga panganib sa loob ay hindi mas mababa kumpara sa mga ordinaryong mastiko na kaharian. Kaya naman, sa bawat pagpasok nila sa vast Sun Bright Moon Realm, tiyak na mayroong mahalagang figure ng pamilya Yates na nagbabantay sa kuta. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng pamilya Yates si Jianfeng. Tinanggap ni Jianfeng ang utos at sinabing, naiintindihan ni Jianfeng. Pinuno ng pamilya, makatitiyak ka. Tumango si John Paul at sinabing, kung hindi kita pinagkakatiwalaan, hindi rin kita ipapadala. Wala akong pakialam sa iba, pero sina Mateo at Megan, siguraduhin ninyong mailalabas ninyo sila ng ligtas at maayos. Tumango si Jianfeng habang sinasabing tiyak na iaalay ni Jianfeng ang kanyang buhay para maglingkod. Pagkatapos ni John Paul sa mga utos, isinama ni Jianfeng ang grupo ng mga martial artist at plano nilang pumasok sa vast Sun Bright Moon Realm. Pero nang mga sandaling iyon, biglang may nangyaring kakaiba. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kawalan, at bumubuga sa iba't ibang kulay ng immortal na chi. Ugong. Ang espasyo ay naglabas ng sunod-sunod na malalakas na pagyanig. Ang mga martial artists sa ere ay medyo nahihilo at hindi matatag na nakatayo. Susmariosep. Ito ang Spirithorn Shattering Mirror. Plano talaga nilang sapilitang buksan ang isang puwang sa espasyo, at pumasok sa vast Sun Bright Moon Realm. Malamig na sabi ni John Paul. Punatin asterisk. Sa ilalim ng pambobomba ng Spirithorn Shattering Mirror, isang puwang ang talagang lumitaw sa kalangitan. Ilang figure ang mabilis na lumabas mula sa kawalan at direktang pumasok sa vast Sun Bright Moon Realm. Dahil dito, maging si John Paul ay nagulat din at walang oras para pigilan ito, walang magawa habang pinapanood si Travis at ang iba pa na pumapasok sa vast Sun Bright Moon Realm. Pero hindi pa ito tapos. Sa sandaling mabuksan ang butas na ito, hindi na nakapagpigil pa ang mga martial artists sa Bright Moon City, at nagdagsaan roon ng walang humpay. 954. Ang mga taong mabilis na sumamantala sa pagkakataon ay nakarating na sa pasukan ng pasilyo sa oras na ito. Malungkot ang mukha ni John Paul, at malamig siyang sumigaw, pumunta ka at bantayan ang pasilyo. Sino mang manggahas na pumasok, patayin ng walang awa. Sa ilalim ng utos, agad na pinamunuan ng pamilyang Yates ang isang makapangyarihang grupo at sumugod patungo sa bakana ng pasilyong iyon. Sa oras na ito, mayroon ng isang malaking grupo ng mga martial artist na pumasok sa pasilyo. Huli na ang lahat para pigilan ito. Mga walang kwentang tauhan, umatras kayo agad. Kung sino pa mang taong papasok sa vast Sun Bright Moon Realm ay papatayin ng walang awa. Babala ng makapangyarihang pamilya ng Yates. Pero ang eksena ngayon ay tuluyan ng nawala ng kontrol. Paano nagawang kusang loob na bitawan ng mga martial artist na iyon ang ganitong pagkakataon? Bumuhos pa rin ang mga tao papunta sa bakana ng pasilyo, at parami ng parami. Patayin. Nang makitang hindi epektibo ang mga babala, nagsimulang gumawa ng paraan ang makapangyarihang pamilyang Yates at nagsimulang sumupil gamit ang madugong mga hakbang. Pero sa mga martial artist na iyon, marami rin ang mga eksperto sa Dao Profound Realm. Isa pa, napakarami nila. Hindi kayang patayin ng powerhouse ng pamilya Yates ang lahat. Nang makita ang eksenang ito, nalungkot si John Paul, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, tumanggi sa toast para lang uminom ng forfeit. Habang nagsasalita, inihampas ni John Paul ang isang palad sa karamihan. Ugong. Direktang pinatay ng casual na palad ni John Paul ang maraming martial artist. Kapag nagalit ang isang banal na hari, ang mga lumulutang na bangkay ay abot sa layong 1,000 milya. Sa ilalim ng palad na ito, sa wakas ay naranasan na ng mga martial artist na iyon ang takot at unti-unting hindi na ng ahas na sumugod patungo sa bakana ng pasilyo. Huminto sila sa di kalayuan, pinagmamasdan ang mga martial artist na sumugod na sa pasilyo ng may inggit na tingin. Simula nang umiral ang vast Sun Bright Moon Realm, wala pang nagbukas ng isa pang daanan para makapasok dito noon. Ngayon, talagang pinalawak nito ang aking mga abot tanaw. Kay gandang Divine Martial Hall. Naalala ito ni Yates na ito. Malamig na sabi ni John Paul. Ang pangyayari ngayon ay isang walang kapantay na kahihiyan para sa pamilya Yates. Paanong hindi ito isa puso ni John Paul?
Bukod pa rito, ang isang martial artist na may dalang divine artifact na pumasok sa vast Sun Bright Moon Realm ay nagpataas ng maraming variable. Padre ng pamilya, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Hindi napigilan ni Janfeng na magtanong. Ang lakas ni Travis ay napakalakas. Bukod pa rito, hawak niya ang Spiritorn Shattering Mirror, ang antas ng banal na artifact na ito. Nang magkita sila, wala na siyang katapat. Same time na sinabi ni John Paul, kayong lahat ang unang pumasok sa loob. Mamaya, ipapadala ko si Elder Leona para pumasok sa vast Sun Bright Moon Realm para tumulong sa inyo. Kung makakasalubong ninyo si Travis, hulihin ninyo at patayin agad. Nagbago ang ekspresyon ni Janfeng, hindi niya inaasahan na ganito katatag ang desisyon ng family head sa pagkakataong ito. Si Leona ay isang nakatatanda sa pamilya Yates at tiyahin din ni Janfeng, ang isa pang makapangyarihang banal na hari ng pamilya Yates. Dahil ipinadala niya siya sa vast Sun Bright Moon Realm, napagdesisyonan na niyang manatili si Travis. Sa loob ng vast Sun Bright Moon Realm, umaawit ang mga ibon at ang mga bulaklak ay mabango. Ito ay isang tahimik at payapang kapaligiran. Alam lang ng lahat ng miyembro ng pamilya Yates na ang lugar na ito ay nagtatago ng maraming balak pumatay. Ano iyon, Kuya Yuan? Natuklasan ni Megan na nakakunot ang mga kilay ni Mateo, at hindi niya napigil ang magtanong. Umiling si Mateo at sinabing, wala. Pakiramdam ko lang ay medyo kakaiba ang lugar na ito. Kakaiba. Ang aming pamilya Yates at pamilya Walker ay nakapasok na sa vast Sun Bright Moon Realm, sino ang nakakaalam kung ilang beses na. Ngayon lang kami nakatuklas ng anumang mali rito. Nagtatakang sabi ni Megan. Ngumiti si Mateo at sinabing, siguro masyado lang akong nag-iisip. Sa oras na ito, sinabi ni Janfeng sa lahat, ngayon, lahat kayo, magsihelisan. Hanapin ang kani-kanilang swerteng pagkakataon. Maliban na lang sa pagkakataong ito, nakita rin ito ng lahat. Medyo iba ang sitwasyon. Kailangang mag-ingat ang lahat. Kung makakakita kayo ng mga taong bukod sa dalawang pamilyang Yates at Walker, kung nasa loob ito ng saklaw ng inyong mga kakayahan, dapat silang patayin ng lahat. Hindi kinukonsinti ng prestihiyo ng pamilyang Yates ang mga taong ito na lumapit at lumapastangan. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan ko. Umalangaw-ngaw ang mga tinig ng pagsang-ayon na yumanig sa kalangitan. Ang libong martial artist na ito ay pawang may malalim na koneksyon sa pamilya Yates at natural lamang na pumanig sa kanila. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat, sina Mateo at Megan ay nagtungo rin sa malalalim na bahagi ng Mestiko na kaharian upang maghanap ng sarili nilang maswerteng pagkakataon. Sa loob ng vast Sun Bright Moon Realm, ang tinatawag na maswerteng pagkakataon ay ang mga bukal ng espiritu na nagbibinyag sa mata. Kung ang isang martial artist ay makakahanap ng lugar para sa bukal ng espiritu na nagbibinyag sa mata, maaari silang tumalon sa bunganga ng bukal. Ang tubig ng bukal ay maglilinis ng utak ng martial artist. Siyempre, ang pinakamahalagang tungkulin ng Spirit Spring na ito ay ang paglilinis ng mga mata. Maaari nitong hayaang umunlad ang ocular arts ng martial artist na makakamit ang postnatal na vast Sun Flame Heart Pupil o Moonlight Heavenly Eye mula roon. Ang vast Sun Bright Moon Realm na ito ay binuksan ng magkasama sa inyong dalawang pamilya. Matagal na akong nagtataka kung bakit ang mga martial artists ng Bright Moon City, na nakuha nila, ay pawang mga kapangyarihan ng Moonlight Heavenly Eye, habang naglalakad, nagtatakang tanong ni Mateo. Sinasabing ito ay dahil sa liwanag ng buwan ng Bright Moon City. Ang mga martial artist na nananatili sa Bright Moon City ng matagal, ang kanilang mga katawan ay magtataglay ng aura ng Moonlight Heavenly Eye. Kapag pumasok sila sa vast Sun Bright Moon Realm upang makakuha ng mga eye-baptizing Spirit Spring, natural na makukuha nila ang mga kapangyarihan ng Moonlight Heavenly Eye, sabi ni Janfeng. Nagsipagtakbuhan ang iba. Ngunit sinundan ni Janfeng sina Mateo at Megan, at pinuprotektahan silang dalawa. Ganoon, ha? Malamang, ito ang paraan ng isang powerhouse ng Deity Realm. Ang mga powerhouse ng Deity Realm ay tunay na hindi maiisip ni Newman. Bamantong hininga si Mateo sa paghanga. Hahaha. May nakita akong bukal ng espiritu na nakakapagbautismo ng mata. Sa oras na ito, isang nasasabik na boses ang narinig mula sa hindi kalayuan.
Tumingin ang tatlong tao at sinundan ang boses, para lamang makita na isang martial artist ang nakakita ng bunganga ng isang bukal na kasinlaki ng isang balon, at siya ay labis na nasasabik. Kasabay ng isang pagtalsik, direktang tumalon ang martial artist na iyon papunta sa bunganga ng bukal. Arg! Isang malungkot na sigaw ang kumalat. Hindi nalinis ng spirit spring ang mga mata ng martial artist na iyon, pero para siyang pinakuluan ng spirit spring na iyon, mainit na umuusok. Maganda ang mga panghuhusga ng tatlong tao. Ilang beses nilang pinanood ang martial artist na iyon na nahihirapan, pagkatapos ay agad na tumahimik. Ang martial artist na iyon ay direktang natunaw ng tubig mula sa bukal, nang hindi man lang nag-iwan ng mga tira-tirang bagay. Nagpatindig ng balahibo ng mga tao ang eksenang ito. Hanggal. Hindi mo man lang mapag-iba ang spirit spring at decay spring, at naglakas loob ka pang pasukin ang vast sun bright moon realm. Malamig na ngiting sabi ni Janfeng. Nabubulok na tagsibol. Nagtatakang tanong ni Mateo. Sa loob ng vast sun bright moon realm na ito, mayroong dalawang uri ng bukal. Ang isang uri ay ang I-baptisming spirit spring, na lubhang kapaki-pakinabang sa mga martial artist. Ang isang uri ay ang decay spring. Ang kapangyarihan nitong kinakaing unti-unti ay napakalakas. Kahit na pumasok ang isang Dao Profound Realm Powerhouse sa loob, tiyak na kamatayan din ito. Ang taong iyon ngayon ay hindi miyembro ng dalawang pamilyang Walker at Yates. Tiyak na isa siyang martial artist na pumasok mula sa pasilyong iyon. Tanging ang mga permanenteng residente ng Bright Moon City ang makakaalam ng mga sekretong ito, sabi ni Janfeng. Walang humpay na bamaantong hininga si Mateo nang marinig niya. Ang pamilyang Yates at pamilyang Walker ay pinamahalaan ng hindi mabilang na taon ng kanilang dalawa. Malinaw na maraming sekreto ang hindi alam ng mundo sa labas. Lumapit si Mateo sa tabi ng nabubulok na bukal at nakita niyang kalmado ang ibabaw ng tubig. Parang walang nangyari kanina. Mateo, tere na. Ang mga bukal ng espiritu na nagbibinyag ng mata ay nahahati rin sa mabuti at masama. Ang tunay na mabuting bukal ng espiritu ay nasa malalim na bahagi pa rin ng mistiko na kaharian. Travis, tiyak na patungo ang mga taong iyon sa kailaliman ng mistiko na kaharian. Mas mabuting huwag nating sayangin ang oras. Nakita ni Janfeng na interesado si Mateo sa nabubulok na bukal at hindi niya napigil ang hikayatin ito. Gayunpaman, parang hindi ito narinig ni Mateo. Nakatitig pa rin siya sa nabubulok na bukal. Ibubuka na sana ni Janfeng ang bibig niya pero nakita niya si Megan na nagsenyas ng tumahimak sa kanya, at marahang sinabi, huwag mong gambolain si Kuya Yuan. Hayaan mo siyang tumingin. Baka may napansin siya. Iiwan na lang ito ni Janfeng. Pero medyo may pagkamuhi pa rin siya sa puso niya. Isang nabubulok na bukal na kumitil ng buhay ng mga tao, ano pa nga ba ang dapat pag-aralan? Kasalukuyang nakatingin si Mateo nang bigla siyang tumalon pababa sa nabubulok na bukal. Nang makita ang eksenang ito, parehong nagbago ng malaki ang ekspresyon ng mukha ni na Janfeng at Megan. 955. Tubig. Lumapag si Mateo sa bunganga ng bukal, at nagpakawala ng alon. Kuya Yuan, huwag. Sigaw ni Megan. Gayunpaman, huli na ang lahat. Lubog ang buong pagkatao ni Mateo sa loob. Nang sumugod ang dalawang tao papunta sa bukal, paano pa nila nakikita ang figure ni Mateo? Malinaw na malinaw ang tubig sa bukal, ngunit hindi talaga makikita si Mateo. Gusto sanang tumalon ng diretso ni Megan sa tubig nang hindi man lang nag-iisip, ngunit pinigilan siya ni Janfeng. Megan, huwag. Isa itong nabubulok na bukal. Kahit mahulog ako sa loob, wala ring paraan para makalabas ng buhay. Sabi ni Janfeng. Sabay-sabay na tumulo ang mga luha ni Megan. Hindi niya lubos akalain na direktang tumalon si Mateo papasok. Tama ang sinabi ni Janfeng. Kahit na sumubok pa ang isang Dao Profound Realm Powerhouse na tulad niya, imposible pa ring mabuhay, lalo na si Mateo. Ngayon, nakabawi na ang katahimikan ng ibabaw ng tubig. Pero hindi man lang lumuwa ang ulo ni Mateo. Malamang. Hindi na naglakas loob si Megan na mag-isip pa. Hindi niya maintindihan, halatang nakita na ni Mateo ang kahihinatnan ng taong iyon kanina. Bakit pa niya gustong tumalon sa loob ng nabubulok na bukal? Tubig.
Isang alon ng hamampas, at ang ulo ni Mateo ay sumingit palabas mula sa bunganga ng bukal. Nang makita ni na John Peng at Megan ang eksenang ito, napuno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Lumabas si Mateo nang walang anumang sugat. Sa lohikal na paraan, sa oras na ito, dapat ay matagal nang natunaw ng lubusan si Mateo. Mateo, ikaw. Ayos ka lang talaga. Nanlaki ang mga mata ni John Peng, at sinabi niya. Nakangiting sabi ni Mateo, tulad ng inaasahan ko, itong tinatawag na decay spring ay isa ring uri ng spirit spring. Mali lang talaga ang paraan ng paggamit ng mga tao rito, iyon lang. Huwag muna tayong mag-usap. Pakiramdam ko ay makakalusot na ako. Bigla na lang, habang nasa sentro si Mateo, isang mabangis na bagyo ng enerhiya ng asensya ang bumuhos. Nagmamadaling umatras sina John Peng at Megan. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, parehong nakita ang pagkamangha sa mga mata ng kabilang panig. Mula pa noong unang panahon, wala pang sino man ang may kakayahang mabuhay sa loob ng nabubulok na bukal na ito. Hindi lamang maayos si Mateo, kundi nakakuha rin siya ng napakalaking benepisyo sa loob ng nabubulok na bukal at direktang nakalusot. Mukhang napakababaw pa rin ang pagkakaintindi ng ating Yates family sa vast Sun Bright Moon realm. Habang nakatingin kay Mateo na unti-unting nakakawala ng sigla, sinabi ni John Peng nang may mapait na ngiti. Hindi nagtagal, tumigil ang Essence Energy Storm. Matagumpay na nakalusot si Mateo sa second level faceless. Matapos umalis si Mateo sa nabubulok na bukal, ang bunganga ng bukal na iyon ay nakitang naglalaho sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at sa wakas ay naging isang patag na lugar. Kuya Yuan, ano ba talagang nangyayari rito? Naiinip na lumapit din si Megan para magtanong. Ang mga ginawa ni Mateo kanina ay lubos na nagpagulo sa kanilang pag-unawa. Hindi nila alam na ang nabubulok na bukal na ito ay mayroon pa ring ganitong epekto. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang nabubulok na bukal na ito ay isang uri ng sinaunang bukal ng espirito na tinatawag na Reverse Life Spirit Spring. Bagong buhay na espirito ng bukal. Parehong blanko ang tingin ni na John Peng at Megan. Malinaw na hindi pa nila naririnig ang pangalang ito noon. Hindi rin kayo masisisi kung hindi ninyo alam. Matagal nang nawala ang Reverse Life Spirit Spring sa Divine Realm. Nakita ko rin ito sa loob ng isang sinaunang talaan, kaya ko ito nakilala. Hindi ko inaasahan na sa loob ng vast Sun Bright Moon Realm na ito ay magkakaroon pala ng ganitong bagay, madamdaming buntong hininga ni Mateo. Ngunit si John Peng ay nabalisa at nagtanong, ano nga ba ang Reverse Life Spirit Spring na binanggit mo? Bakit matutunaw ang iba kapag pumasok sila sa Decay Spring, samantalang ikaw ay maayos naman? Paliwanag ni Mateo, ang mga bukal ng Reverse Life Spirit ay nagmumula sa langit at lupa, na naglalaman ng malakas ngunit marahas na enerhiya ng asensya. Ayon sa alamat, hanggat umiinom ang isang tao ng isang subo ng Reverse Life Spirit Spring, maaari nitong direktang payagan ang isang first level daw profound martial artist na makaabot sa third level daw profound. Siyempre, ang kailangan ay hindi ka agad mapuno ng marahas na enerhiya ng asensya na ito hanggang sa sumabog ka. Ano? Ito. Masyado rin itong eksaherada, di ba? Na ngayon ka lang. Muntik nang mapatalon si John Peng, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Para sa karamihan ng mga martial artist, pagkatapos makarating sa Dao Profound Realm, ang bawat tagumpay sa isang maliit na realm ay kailangang umabot ng ilang daang taon, o kahit 1,000 taon pa. Pero ang isang subo lang ng Spirit Spring ay kayang magpabilis ng isang first level Dao Profound martial artist papunta sa third level Dao Profound, medyo nakakatakot din ang ganitong uri ng Spirit Spring. Higit sa lahat, ang sinabi ni Mateo ay isang subo lamang ng Spirit Spring. Ngunit ang Decay Spring na iyon ngayon ay isang maliit na pool. Bagamat nalampasan ni Mateo ang Cultivation Realm, ang mga epekto ay malayong maging kasing nakakatakot ng sinabi niya. Nakangiting sabi ni Mateo, hey, sa tingin mo ba ang mga repolyo sa tabi ng kalsada ang mga Reverse Life Spirit Spring? Pwede bang may ganito lang? Ang Reverse Life Spirit Spring kanina ay natunaw na, ewan ko ba kung ilang beses. Kung mayroon talagang ganito kalaking Reverse Life Spirit Spring, sa tingin mo ba ay madali akong maglalakas loob na lumusong sa tubig?
Hindi mapigil ang mamula ang matandang mukha ni Janfeng, alam niyang masyado niya itong iniisip. Ang vast sun bright moon realm na ito ay mayroong Diyos ko kung gaano karaming mga bukal ng pagkabulok. Kung talagang puro mga bukal ng espiritu na pawang mga reverse life, mas mahalaga pa ito kaysa sa sun moon heavenly pupil. Kuya Yuan, kung gayon itong reverse life spirit spring, bakit matutuyo ang mga tao kapag pumasok sila rito? Nag-aalinlangang sabi ni Megan. Nang marinig ito ni Janfeng, hindi niya napigil ang mapasinghap. Ito ang lugar na pinakakinaiinisan niya. Nakangiting sabi ni Mateo, ang mga reverse life spirit spring ay may kakaibang katangian, iyon ay kapag sumisipsip, hindi dapat ito paikutin ayon sa normal na pamamaraan ng cultivation. Kung hindi, ito ay magiging malakas at nakakalason na lason na direktang tumutunaw sa mga tao. Kailangang baligtarin ng isang tao ang kanilang mga pamamaraan ng cultivation upang umikot bago nila masipsip ang enerhiya ng asensya sa loob. Dito rin nagmula ang pangalan ng reverse life spirit spring. Ang hindi pag-alam sa kwento sa loob at padalos-dalos na pagsipsip sa spirit spring ay hindi naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Walang katapusang namangha ang dalawa ni Janfeng nang marinig nila ito. Tunay ngang mahimalang ang paglikha. Mayroon pa ring kakaibang bukal ng espiritu sa mundong ito. Kung hindi mo ito naunawaan ng maaga, sino ang makakaalam na ang nakakatakot na bukal na ito na nabubulok ay isa palang pambihirang kayamanan na galing sa langit at lupa. Walang humpay na bumantong hininga si Janfeng nang marinig niya ito, at sinabing, ang vast sun bright moon realm ay umiiral na sa loob ng napakaraming taon. Ang aming Yates family ay nakaupo sa isang kayamanan ngunit hindi namin ito alam mismo. Kay Iron Nico. Bumantong hininga rin si Mateo at sinabing, talagang naiinggit sa mga martial artists sa Divine Dao era. Malamang, maraming pambihirang kayamanan ng langit at lupa ang tuluyang nagkalat at naglaho kasabay ng pagkawala ng Divine Dao. Ang reverse light spirit spring na ito ay isang pambihirang kayamanan ng langit at lupa para sa mga martial artists ng Dao Profound Realm. Pero kapag inilagay sa Divine Dao era, wala na itong iba pa, tama ba? Nakakatakot ang dating mula unang antas na Dao Profound hanggang ikatlong antas na Dao Profound. Pero kung mayroon pa ring mga powerhouse ng deity realm sa mundo, parang ordinaryo lang din ito. Ang ganitong antas ng enerhiya ng asensya sa mga powerhouse ng deity realm ay malamang na sinusubukan lamang nitong magpalabas ng isang kariton ng nasusunog na mga troso gamit ang isang tasa ng tubig. Ang bukal ng espiritong ito na may kabaligtarang buhay ay wala na sa banal na kaharian. Walang sino man ang nakahanap ng anumang bakas. Kahit ang mga talaang nagtala nito ay napakabihirang-bihirang makita. Bagamat ang Medicine King Hall ang pinakabanal na lupain na may pinakamababaw na pundasyon, ang lalim ng pundasyon nito ay hindi kayang isipin ng isang karaniwang tao. Sa loob ng ilang libong taon, ginalugad ni Richard kung gaano karaming mga mistiko na kaharian ang hindi niya alam at nakakuha ng napakaraming napakahalagang talaan. Para makamit ang pinakamataas na alchemy god realm, nagbasa-basa si Mateo ng mga ganitong uri ng talaan na alam ng Diyos. Ang kanyang kaalaman at pangunawa ay hindi kayang ikumpara ng mga ordinaryong martial artist. Ngunit sa Divine Dao era, ang ganitong antas ng pambihirang kayamanan ng langit at lupa ay malamang na hindi magiging kasing bihira ng kasalukuyan. Hindi rin sinabi iyon ni Mateo nang walang dahilan. Hindi kailanman ang Divine King Realm ang kanyang layunin, kundi ang pinakamahalagang deity realm. Ang ganitong uri ng emosyon, marahil ay tanging si Megan lamang na ang puso ay nakaugnay sa kanya ang makakaintindi. Sige, ituloy na natin ang paglalakbay. Kung makakasalubong ulit tayo ng mga reverse life spirit spring, pwede rin kayong dalawa pumasok para higupin ito, sabi ni Mateo. 956. Nagtungo ang tatlong Mateo sa malalalim na lugar. Mapayapa rin ang daan. Napakalawak ng vast sun bright moon realm. Ngunit ang bilang ng mga spirit spring ay napakakaunti at hindi ganoon kadaling makasalubong. Kung sino ang makakakuha nito, depende iyon sa kani-kanilang swerte. Siyempre, bukod sa mga bukal ng espiritu na nagbibinyag sa mata, marami pa ring pambihirang kayamanan sa loob ng mystical na kaharian. Ang mga may swerte ay aani rin ng malaking ani.
Nang maglakad ang tatlong tao patungo sa isang rehiyon ng mga lambak sa bundok, biglang nabalot ng hamog ang lugar sa unahan, parang isang paraiso sa mundo ng mga mortal. Hindi napigilan ni Janfeng ang labis na tuwa habang sinasabi niya ng may kasabikan, isa itong spirit spring na nakakapang-akit ng mata. Isa pa, hindi naman mababa ang grado. Megan, tere na at tingnan natin. Kung ito ay isang top-grade spirit spring, mapapasayo na ito. Ang mga ibaptisming spirit spring ay nahahati sa 5 grado, ayon sa pagkakabanggit, low grade, middle grade, high grade, top grade, at ang maalamat na heaven grade. Sinasabing kung ang isang martial artist ay makakakuha ng isang heaven grade spirit spring, makakagawa ito ng isang spirit physique na pangalawa lamang sa innate moonlight heavenly eye physique, na may napakalakas na ocular powers. Napakabihira lang talaga ng mga bukal ng espiritu na nasa antas langit. Maraming beses na nakapasok ang pamilyang Yates sa vast Sun Bright Moon Realm at kakaunti lang din ang nakuha nila noon. Kaya naman, kung nakakuha si Megan ng isang top-grade spirit spring, ipinapahayag na nito ang pasasalamat sa langit at lupa. Hindi rin ganoon kadaling matagpuan ang mga dekalidad na spirit spring. Isa nga itong top-grade spirit spring. Hey, hindi naman talaga masama ang swerte ko ngayon. Kakapasok ko lang sa Mystic Realm ng 2 araw at nakatagpo tayo ng top-grade Spirit Spring. Megan, bilasan mo ang pagpasok sa Spirit Spring. Gamit ang top-grade Spirit Spring na ito, magkakaroon ng pag-asa ang ocular powers mo na mapalapit sa Divine Luo Realm. Tuwang-tuwa na sabi ni Janfeng. Ang sining sa mata ay isang uri ng mahiwagang, ngunit misteryosong pamamaraan, katumbas ng pagdaragdag ng isang pantulong na pamamaraan sa pakikipaglaban para sa martial artist. Kayang lipulin ng makapangyarihang sining sa mata ang kalaban sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng mga kamay. Bukod dito, imposibleng mag-ingat dito. Ang ocular arts ay hindi lamang ang vast sun flame heart pupil at moonlight heavenly eye, kundi ang 2 uri na ito. Malawak ang pagkakaiba-iba ng ocular arts ng Divine Realm. Mayroong lahat ng uri ng kakayahan. Ang 2 uri lamang ng sining sa mata ang pinakakilala sa banal na kaharian. Gayunpaman, anuman ang uri ng kakayahan ng sining sa mata, ang lakas ng sining sa mata ay nahahati sa relatibong superioridad o inferioridad. Ang sining sa paningin ay walang marangal o kababaan. Ngunit ang lakas sa paningin ay may sariling dibisyon ng mga larangan. Ano man ang uri ng ocular art, lahat sila ay nahahati sa mortal embryo, profound deeper, purple essence, spirit indulgent, divine luo, ang 5 dakilang realm na ito. Para sa mga martial artist na may ocular art na may postnatal physics, ang pinakamataas na realm na maaari nilang maabot ay ang spirit indulgent. At sa katotohanan, ang mga ocular art martial artist na may kakayahang maabot ang spirit indulgent realm ay napakakaunti lamang. Maliban na lang kung makakuha sila ng isang heaven grade ay baptisming spirit spring, kung hindi, wala talagang pag-asa sa buhay na ito. Ang karamihan sa mga ocular art martial artist ay tumigil sa profound deeper at purple essence, ang 2 realm na ito. Malakas na ang kapangyarihan ng mata ni Janfeng. Pero isa rin itong purple essence realm. Bagamat isang likas na moonlight heavenly eye physique tulad ni Megan, sa sandaling sila ay isinilang, ito ay spirit indulgent realm. Ang aspetong ito ang hindi kayang ikumpara ng lahat ng postnatal martial artists. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang walang kapantay na eksperto tulad ni John Paul, ang kanyang ocular powers realm ay isa lamang spirit indulgent realm. Ang mga ibaptisting spirit spring na minsan lang magamit ng mga martial artists sa kanilang buhay. Kaya naman, ang uri ng ibaptisting spirit spring na ginamit ni Megan ay sadyang partikular. Ang mga dekalidad na ibaptisming spirit spring ang pinakamababang pangangailangan ni Megan. Kung hindi, masasayang lang ng sobra ang kanyang likas na spirit physics. Kung maaabot niya ang maalamat na Divine Luo Realm, magiging nakakatakot ang Moonlight Heavenly Eye ni Megan. Gayunpaman, umiling si Mateo at sinabing, Megan, huwag kang pumasok. Nagbago ang ekspresyon ni Janfeng, at sinabi niya, Mateo, ano ang ibig sabihin nito? Malamig na sabi ni Mateo, isa lang itong top-grade spirit spring. Kahit na gamitin ito ni Megan, hindi rin posible na maabot ang Divine Luo Realm. Masyado itong sayang. Hindi napigilan ni Janfeng ang mabulunan at galit na sinabi, sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling abutin ang Divine Luo Realm? Ang aking Yates family.
Ang iyong Yates family ay nakagawa ng kabuoang 58 innate moonlight heavenly eye physics sa loob ng 100,000 taon na ito. Pero iisa lang ang tao na nating sa Divine Luo Realm, unang singit ni Mateo. Hindi inakala ni John Feng na pamilyar pala si Mateo sa mga gawain sa loob ng pamilyang Yates, ngunit nakangising sinabi pa rin niya, dahil alam mo na ito, dapat alam mo kung gaano kahirap makamit ang Divine Luo Realm. Bakit mo pa rin gustong pigilan si Megan? Ngumiti si Mateo at sinabing, isang dakilang panahon ang paparating. Tiyak na magtitipon ang mga powerhouse. Wala nang silbi ang mga nakaraang karanasan ng iyong Yates family. Kung may makakarating sa Divine Luo Realm sa panahong ito, tiyak na si Megan iyon. O paano mo nalaman na hindi niya makukuha ang maalamat na Sun Moon Heavenly Pupil? Huminga ng malalim si John Feng. Hindi niya inakalang ganito pala kalaki ang ambisyon ni Mateo. Sun Moon Heavenly Pupil, isang bagay na hindi niya man lang naisip, pero nakatutok talaga ang mga mata ni Mateo dito. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, sa tingin mo ba ay hindi nag-atubiling ilantad ni Travis ang isang banal na artifact at kinailangan pang pumasok sa vast Sun Bright Moon Realm, para lang sa top grade Spirit Spring na ito, tama ba? O baka naman, isang Heaven grade Spirit Spring. Walang kapantay ang pangit ng ekspresyon ni John Feng. Nanunuyo ang kanyang bibig habang sinasabi niya, ginawa nila ito para sa Sun Moon Heavenly Pupil. Kahit ang isang tagalabas ay may mga ideya tungkol sa Sun Moon Heavenly Pupil. Pero ang iyong Yates family mismo ay hindi man lang naglakas loob na isipin iyon. Nakangiting sabi ni Mateo. Hindi napigilan ni John Feng ang sarili na mabilaukan. Natigilan si Mateo sa mga sinabi nito. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay napakaliit ng kanyang sistema, at hindi kasing layo ng pananaw ng isang junior sa mga bagay-bagay. Hey, dahil ayaw ninyo sa maliit at mataas na uri ng Spirit Spring, ibigay ninyo sa amin, mga kapatid. Biglang may narinig akong bastos na boses. Ilang figure ang biglang sumulpot, pinalibutan ang tatlong John Feng sa gitna. Ang nasa harap ay isang napakapayat na lalaki. Kung titingnan sa aura na lumalabas sa kanyang katawan, isa na talaga siyang 5th level daw profound powerhouse. Sa likuran niya ay 5 hanggang 6 na tao, pawang mga 1st level at 2nd level daw profound martial artists. Ang lakas ng grupong ito ng mga tao ay talagang kakilakilabot. Nang makita ang payat na lalaking iyon, nagbago rin ang ekspresyon ni John Feng, at seryosong sinabi, Yao Wang, ginagawa mo bang kaaway ang pamilyang Yates ko rito? Kahit pahayaan mong makuha mo ang top grade Spirit Spring, sigurado ka bang makakatakas ka sa paghabol ng pamilyang Yates? Ang mga powerhouse ng 5th level daw profound ay pawang mga bantog na nilalang. Ang yawang na ito, si John Feng ay natural na kinikilala. Dati, habang binubuksan ni Travis ang isang pasilyo, itong si Yao Wang ang grupong pinakamabilis na nakakita ng pagkakataon, at siya rin ang grupong may pinakamalakas na kalakasan. Alam ni Yao Wang na tiyak na hindi papayagan ng pamilyang Yates ang mga tagalabas na tulad nila na makapasok ng walang kontrol. Kaya pagkapos makapasok, nakisali siya sa grupong ito, para sa kapakanan ng pakikitungo sa mga miyembro ng pamilyang Yates. Napakalakas ng lakas ni John Feng. Sa simula, ayaw din sana ni Yao Wang na makipag-away sa kanya. Ngunit nang makita ang matataas na uri ng espiritong ito, hindi niya magawang hindi maantig. Hey, namamatay ang tao sa paghahangad ng kayamanan, namamatay ang mga ibon sa paghahangad ng pagkain. Sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng bukal ng espiritu na ito, natatanaw na rin ang paglusot sa ika-6 na antas ng Dao Profound. Bakit hindi ko susubukan ang panganib na ito? Tanong ni Yao Wang nang may malamig na ngiti. Sinabi ni John Feng sa isang seryosong boses, ang mga bukal ng espiritu sa loob ng vast Sun Bright Moon Realm ay pawang pag-aari ng pamilyang Yates at pamilyang Walker. Ikaw, isang tagalabas, ay gusto ring makakuha ng bahagi. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Mateo, dalhin mo muna si Megan at tumakas. Hintayin mong mapatay ko si Yao Wang, saka ko kayo aabutan. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing walang magawa, tumakas. Isang basura lang, bakit tayo tatakbo? Lumaban ka sa iyo, hindi kailangan ng panig namin na mag-alala ka. Hey, mga kapatid ko, siya,
isang batang faceless realm, ay minamaliit tayo. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Yao Wang nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Ano ang dapat nating gawin? Siyempre, tinuturuan nito ang batang ito kung paano ruspito sa mga tao. Sabi ng isang second level daw profound powerhouse na may malamig na ngiti. 957. Mateo, huwag kang mag-alala. Alam kong nakakagulat ang lakas mo sa pakikipaglaban. Pero second level daw profound, hindi kayo makakalaban. Nag-aalalang sabi ni Janfeng. Sa Bright Moon Competition, bagamat natalo ni Mateo si Harley, kakapasok pa lang ni Harley sa daw profound realm. Gamit ang lakas ni Mateo, kayang-kaya niyang talunin ang isa o dalawang daw profound realm. Pero imposibleng harapin ang 6 na tao ng sabay-sabay, kasama na rito ang may second level daw profound realm powerhouse. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, ipaglaban mo ang sa iyo, ano ang mahalaga sa iyo. Hindi napigilan ni Janfeng ang mabilaukan. Talagang nag-alala ang batang ito. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at biglang kumilos, dumiretso sa second level daw profound na iyon. Pero matagal nang handa si Yao Wang at sinabing may malamig na tawa, ako ang kalaban mo. Gumalaw ang kanyang figure at direktang bumangga kay Janfeng. Halos pareho lang ang cultivation realms ng dalawang tao. Hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Kahit na nakakuha ng suporta mula sa mga mata si Janfeng, napakahirap ding talunin si Yao Wang sa loob ng maikling panahon. Pero sa pagkakataong ito, dahan-daang lumapit ang second level daw profound kay Mateo at sinabing may pangungutya, Brat, huwag mong isipin na sa pagkatalo sa isang baguhang kakapasok lang sa daw profound realm, akala mo wala kang talo sa ilalim ng langit. Mga kapatid, bigyan ninyo ng magandang aral ang nakababatang kapatid na ito. Ipaalam ninyo sa kanya kung ano ang mga eksperto sa Emperor Realm. Nakita ng mga taong ito ang eksena kung saan pinatay ni Mateo si Harley dati, at talagang nagulat sila. Gayunpaman, halos hindi nakarating si Harley sa daw profound realm sa huli. Kung ikukumpara sa isang tunay na first level daw profound, mayroon pa ring kaunting puwang. Lalo na't mayroon pang ang second level daw profound dito. Agad na pinalibutan ng iilang taong iyon. Ngunit mahinahong umatras si Mateo sa isang tabi, nakasandal sa isang malaking puno habang nakahalukip-kip ang mga braso. Hoy, kailan ko sinabing hindi ako matatalo? Huwag kang magkamali, siya ang kalaban mo, hindi ako, siniko ni Mateo si Megan gamit ang kanyang bibig. Natigilan ang lahat, ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Megan. Ang second level daw profound na iyon ay biglang humagalpak ng tawa at nagsabing, hahaha, nagbibiro ka ba? Sino ba sa mundo ang hindi nakakaalam na ang panganay na binibini ng pamilya Yates ay may sakit na walang lunas? Kahit na gumaling na ito, hindi pa siya nakapag-cultivate ng maayos nitong mga nakaraang taon. Pinag-aaway mo pa ba siya sa amin? Walang muwang na duwag para magtago sa likod ng isang babae. Panganay na binibining Yates, nahulog ka ba sa isang lalaking tulad nito? Sabi ng isa pang lalaki habang natatawa. Kailangang aminin na kay Megan, ang iilang taong ito ay nananatili pa ring may respeto. Ang kagandahan ni Megan ay parang isang diyosa ng kalangitan. Kaya hindi matitiis ng mga tao ang kalapastanganan. Para lang sa kanila, ang pagganap ni Mateo ay nagparamdam sa kanila na parang isang sariwang bulaklak ang nakadikit sa dumi ng baka. Pero malamig na sinabi ni Megan, hindi kayong lahat. Karapat-dapat na pilitin si Kuya Yuan na kumilos. Nang marinig ito ng ilang taong ito, hindi nila napigil ang magpalitan ng tingin, at agad na humagalpak ng tawa. Haha, nagbibiro lang siguro si Miss Yates. Hindi pa kayang tapatan ng mga katulad mo ang iilan sa amin. Hindi karapat-dapat pagkatiwalaan mo ang isang lalaking tulad niya. Opo, Miss Yates. Mas makabubuti kung umalis ka na agad. Puro bastos kaming mga tiyuhin. Kapag nag-away kami, ayaw naming masaktan ang maganda mong mukha. Binibining Yates, nagpo-pose ang batang ito, pero pinapaatake kanya at sinalakay ang hanay ng kalaban. Mas mabuting itapon mo na siya. Hahaha. Doon, si Janfeng ay nasangkot sa labanan kay Yao Wang sa isang banda. Sa kabilang banda, hinati rin niya ang kanyang atensyon upang bigyang pansin ang sitwasyon dito.
Nakita niyang umatras si Mateo sa isang tabi at binaliwala ang mga bagay-bagay, at hindi niya napigil ang magpanik nang sabihin niya, Mateo, huwag kang magulo. Kakagaling lang ng katawan ni Megan at matagal nang napabayan ang cultivation. Imposibleng maging katapat nila. Pero natawa ng malakas si Yao Wang nang makita ang sitwasyon at sinabing, Jianfeng, ako ang kalaban mo. Ang mga bagay sa mas mababang antas, hayaan mong sila na ang bahala. Haha. Relax lang, si Miss Yates ang mata ng pamilya Yates. Wala silang gagawin sa kanya. Pero tungkol naman sa batang yun. Wala pa ring kasiguraduhan yan. Alam ni Yao Wang ang husay ng Moonlight Heavenly Eye. Kaya nakipagbuno na lang siya kay Jianfeng at hindi niya ito nilabanan hanggang sa huli. Hanggat pinatay ng mga tao sa ibaba si Megan, pagkatapos ay kinuha si Megan bilang bihag, matatakot pa rin ba siya na hindi susunod si Jianfeng? Alam din ni Yao Wang ang kapangyarihan ng pamilyang Yates. Kaya bago lumabas, matagal na niyang naisip ang isang siguradong plano. Kahit na masasaktan niya ang pamilyang Yates ng ganito, hindi siya makakasakit ng tuluyan. Pero kung papatayin niya si Megan, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama para isipin. Kahit pa makakuha siya ng Spirit Spring, at harapin ang paghabol ng pamilyang Yates sa buong mundo, wala pa ring pag-asa na mabuhay. Pero dahil sa ungol ni Jianfeng, hindi ito pinansin ni Mateo at malamig na sinabi lamang, Hoy, kayong ilan, huwag ninyo akong sisihin sa hindi ko pagbabala sa inyo, kung minamaliit ninyo si Megan, ang kabayaran ninyo ay ang inyong buhay. Si Mateo ay may maaliwalas at relax na anyo, hindi man lang nag-aalala para kay Megan. Hey, dahil kahanga-hanga si Miss Yates, kailangan nating magkapatid na humingi ng gabay ng maayos. Quan Sheng, ikaw ang humamon kay Miss Yates. Nakangisi na sabi ng second level daw profound. Sige. Miss Yates, makakasakit ng damdamin ang Quan na ito. Kinuskos ng first level daw profound na tinatawag na Quan Sheng ang kanyang mga kamao at pinunasan ang kanyang mga palad, parang sinusulputan si Megan. Para lamang makita siyang nagunat ng kamay at humawak. Isang napakalaking kuko na namuo mula sa enerhiya ng asensya ang humawak kay Megan. Ang momentum ay lubhang nakakagulat. Walang martial artist na kayang mag-cultivate sa Dao Profound Realm na pangkaraniwan lang. Kahit pa talagang ikumpara si Harley sa Quan Sheng na ito, halos pantay lang ang tugma nila. Hindi ganoon kadaling talunin ang mga bihasang first level Dao Profounds. Ang pagtawid sa mga kaharian at pagtalo sa mga martial artist ng Dao Profound Realm, iyon ay isang bagay na napakakaunting tao lamang ang nakakagawa. Sa pananaw ng ibang tao, imposibleng magkaroon ng ganitong kakayahan si Megan. Ngunit sa oras na ito, ang dating mainit at mabait na ugali ni Megan ay biglang nagbago. Isang mabangis na aura ang sumulpot sa kalangitan. Sa likod ni Megan, isang napakalaking multo ang lumitaw. Ang multong ito ay eksaktong kapareho ni Megan. Ngunit ang disposisyon ay ibang-iba. Ang ekspresyon ng multong iyon ay napakalamig, ngunit ang katawan nito ay naglalabas ng isang malakas na intensyong makipaglaban. Para bang likas na ipinanganak ang multo na iyon para sa labanan. Diyosa ng Dharma, langit at lupa. Paano ito nangyari? Lahat ay tumingin sa multo na iyon nang may hindi mapapantayang pagkamangha. Ang paghawak ni Quan Sheng ay kitawa-tawa sa harap ng idolo ng Dharma na ito parang langit at lupa. Chi! Itinuro ni Megan ang isang daliri. Itinuro rin ng Dharma Idol sa likuran niya ang isang daliri. Isang walang kapantay na mabilis at mabangis na puting liwanag ang palm unit sa kalangitan, binasag ang kuko ni Quan Sheng na unti-unting nadoroj. Ugong. Hindi man lang nagawang sumigaw ng malungkot ni Quan Sheng at nadoroj siya ng tuluyan ng daliring ito ng puting liwanag. Napakalakas ng idolo ng Dharma na ito. Susmariosep. Ang natitirang ilang martial artist ay umatras ng ilang hakbang ng sunod-sunod, lahat ay takot sa eksena ngayon lang. Ang isang veterano ng first level Dao Profound ay hindi talaga kayang tiisin ang lakas ng isang daliri at direktang nolipol. Hindi ba't sinabi nilang mahigit 100 taon nang hindi naglilinang ang mga miss ng pamilyang Yates? Paano siya naging ganito kalakas? Maging sina Jianfeng at Yao Wang ay tumigil din sa labanan sa oras na ito, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito.
Malinaw na hindi nila inakala na ang panganay na binibini ng pamilyang Yates na may maesla na pangangatawan ay mayroon palang ganitong kalakas na lakas. Sok-sok! Ang innate battle soul physique ay talagang naaayon sa reputasyon nito. Hindi ito isang langit at lupang parang isang Dharma idol, kundi ang innate battle soul physique ni Megan. Matapos ang maraming taon na pag-iipon, sa wakas ay nagising na siya. Tiningnan ni Mateo ang napakalaking figurang iyon at bumaantong hininga ng may walang katapusang paghanga. 958. Ang innate battle soul physique, pagkatapos mabot ng spirit at flesh fusion ng isang tiyak na antas, madyay gising ang innate battle soul ng martial artist. Isang pangungusap na kumalat noong sinaunang panahon, kapag lumitaw na ang kaluluwang pandigma, sino ang makakalaban para sa kataas-taasang kapangyarihan? Ang kaluluwang pandigma ay isinilang para sa pakikipaglaban. Ito ay likas na walang kapantay na kapangyarihan. Kakagising lang ng kaluluwang pandigma ni Megan kamakailan lang. Sa kasalukuyan, isa lamang itong multo. Kapag ang kanyang lakas ay lalong lumalalim, at ang antas ng pagsasama ng espiritu at laman ay tumataas, ang lakas ng kaluluwang pandigma ay magiging mas malakas din, at magiging mas pisikal din. Battle Soul. Innate Battle Soul Physique. Ito. Mayroon talagang nakakatakot na spirit physique sa mundong ito. Bukod pa rito, isa pa nga siya sa innate Moonlight Heavenly Eye Physique. Kung mag-cultivate siya hanggang sa Divine King Realm, sino pa ang makakalaban niya? Nang marinig ang mga salita ni Mateo, si Yao Wang ay labis na natakot at gulat. Tila narinig na niya ang tungkol sa innate battle soul physique dati. Tungkol naman sa lakas ng spirit physique na ito, medyo narinig na niya ito dati. Pero matapos niyang maalala na mayroon pa ring ibang uri ng nakakatakot na espiritu si Megan, hindi na niya nagawang manatiling kalmado. Ang isang taong tulad nito ay sadyang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sinulyapan siya ni Mateo at bahagyang ngumiti, mukhang may alam ka pa. Ang malaman mo talaga ang tungkol sa innate battle soul physique. Nagulat si Yao Wang at biglang naisip. Tumingin siya kay Mateo na parang nakakita ng multo at sinabing, hindi nakakapagtaka na ang babaeng ito ay palaging may malubhang sakit. Lumalabas na ang dalawang uri ng spirit physics na ito ay hindi maaaring magsama. Sa ganitong pag-iral, kahit ang langit ay naiinggit din. Nababalitang ikaw ang gumaling sa sakit ng babaeng ito. Ikaw. Nagagawa mo pala ang ganoong bagay. Dahil dito, medyo nagulat din si Mateo. Ang dami talagang alam ni Yao Wang. Ang kaalamang ito ay higit pa sa kung ano ang kayang taglayin ng isang karaniwang tao. Hindi nakakapagtaka na ang lalaking ito ay kayang sumugod sa mistiko na kaharian sa unang sandali pa lamang. Hindi simple ang Yao Wang na ito. Hey! Hindi ko talaga masabi na ang alam mo pala ay napakarami pala. Bakit, gusto mo pa rin ng Spirit Spring ngayon? Tumingin si Mateo kay Yao Wang nang may ngiti na hindi naman talaga ngiti. Nalungkot si Yao Wang at bigla niyang inihampas ang isang palad. Dumiretso ito kay Megan. Yao Wang, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi inaasahan ni Jianfeng na bigla na lang magbibigay ng paunang atake ang lalaking ito, gumagalaw ang kanyang katawan, at agad na sumagip. Sa mismong oras na ito, sumigaw si Yao Wang, sige. Nang sabihin niya ito, ang kanyang figure ay nakarating na 10,000 talampakan ang layo. Ang reaksyon ng second level daw profound ang pinakamabilis. Siya ang unang tumalikod at tumakbo. Ang iba naman ay medyo mas mabagal. Pero sa oras na ito, wala talagang balak si Megan na magtanggol, at muling itinuro ang isang daliri. Arg! Isang kislap ng puting liwanag ang dumaan. Isa na namang daw profound realm powerhouse ang namatay ng malungkot sa ilalim ng battle soul. Ugong. Kasabay nito, dumating din si Jianfeng sa tamang oras, at nalutas ang atake ni Yao Wang. Gayunpaman, huli na ang lahat para gustuhing maabutin ang mga taong ito. Lahat sila ay mga powerhouse ng Dao Profound Realm. Lahat ng kanilang mga movement technique ay napakabilis, at naglalaho na sa paningin ng tatlong tao. Tiningnan ni Jianfeng si Megan, na parang ito ang unang araw niya nang makilala ito. Megan, lumalabas na napakagaling mo na pala. Talagang napakasama ng loob mong magtago kay Tio Feng. Mapait na ngiti ni Jianfeng.
Nakangiting sabi ni Megan, walang balak magtago si Megan kay Tio Feng, pero nagising ko lang ang Battle Soul noong isang araw sa tulong ni Kuya Yuan. Sa totoo lang, noong naranasan ko lang ang lakas ng Battle Soul, natakot din ako. Hindi sinasadyang tumingin si Jianfeng kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Tila walang anumang makakapidyaw sa kanya ang manugang na ito. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang tingnan ako ng ganito. Hindi ko naman talaga kailangan turuan ang innate Battle Soul physique. Kapag nagising na ang Battle Soul, parang ginigising ng lahi ng mga demonyo ang kanilang mga alaala sa pamana. Lalakas ang lakas ni Megan sa bawat araw na lumilipez. Kapag kasama siya, hindi rin imposible para sa pamilya Yates na maging numero 1 angka ng pamilya sa Divine Realm sa hinaharap. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay nagdadagdag lamang ng mga bulaklak sa berda. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan ni Jianfeng habang nagtatakang sinasabi, ang innate Battle Soul physique na ito ay talagang kahanga-hanga. Nakangiting sabi ni Mateo, magiging mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa inaakala mo. Kahit na napakalungkot ng pag-asa, marahil sa pamamagitan ng pag-asa sa innate Battle Soul physique na ito, makakalusot si Megan sa mga gapos. Siyempre, hula ko lang ito. Sa totoo lang, inaabangan din ni Mateo kung anong antas ang maaaring maabot ni Megan. Tutal, ang innate Battle Soul physique ay hindi pa lumilitaw ng hindi bababa sa 200,000 taon. Walang sino man ang makakasiguro kung maaasahan ba ni Megan ang pagsasama ng espiritu at laman upang makawala sa mga tanikala. Sumanghap si Jianfeng ng malamig na hangin. Ang mga salita ni Mateo ay nagpapahiwatig ng pagsilang ng isang makapangyarihang deity realm. Kung ganoon talaga, walang duda na ang pamilyang Yates ang magiging numero 1 pamilya ng Divine Realm. Kumalma lamang ang emosyon ni Jianfeng pagkaraan ng mahabang panahon. Kumuha siya ng isang maliit na palayok habang bumubulong ng mga oras ayon. Ang pinakamataas na uri ng bukal ng espiritu na iyon ay naani ng ganoon na lamang. Ang vast Sun Bright Moon Realm ay magbubukas lamang minsan sa bawat 300 taon. Kung maaari lamang nilang hintayin ang pagbukas ng Mystic Realm bago sila makakuha ng mga Spirit Spring, matagal na sana silang nawasak. Ang ganitong uri ng palayok ay espesyal na pino upang mangolekta ng mga bukal ng espiritu. Gamit ito upang maglabas ng mga bukal ng espiritu mula sa mahiwagang kaharian, maaari itong itago para magamit ng ibang tao. Ang pinakamataas na uri ng Spirit Spring na ito, basta't nailabas ito ng isa itong malaking merito. Inayos ng 3 tao ang kanilang mga gamit at akmang aalis na nang may dumating na figure na may sipol. Isang magandang babae na nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa harap ng 3. Ang magandang ginang ay mukhang nasa edad 30 pataas. Bagamat nawala na ang ilan sa kanyang mga alindog, nanatili pa rin ang kanyang kaaya-ayang tindig at napaka-elegante at matino. Sa pagitan ng kanyang mga kilay ay may pagkakahawig kay Megan. Noong bata pa siya, tiyak na isa rin siyang walang kapantay na kagandahan. Nakita ko si Elder Leona. Nang makita ang magandang ginang na ito, agad na yumuko si Jianfeng upang bumati. Lola Leona. Masayang sabi din ni Megan. Habang si Mateo ay nakatayo sa isang tabi ng casual, walang kahit kaunting balak na bumati. Ang magandang ginang na ito ay ang tiyahin ni Jianfeng, ang elder ng Yates family, si Leona. Sa kasalukuyan, ang mga matatandang miyembro ng henerasyon ng karakter na Ling ng pamilya Yates ay halos puro pag-iisa at hindi lumalabas. Kung hindi dahil sa paglusob sa mahiwagang kaharian, sa ganitong uri ng malaking bagay, hindi rin ipatawag ni John Paul si Leona palabas. Tumanggaw si Leona sa 2 tao, ngunit nakakunot ang noo at sinabi ni Mateo, ikaw, itong batang ito, dapat ay si Mateo, di ba? Talagang wala kang alam sa asal. Dahil nakasabay mo na si Megan sa paglalakad, hindi mo ba alam kung paano tawagin si Lola? Nakangiting sabi ni Mateo, natatakot akong palabasin kang matanda, di ba? Kahit na henerasyon ka ng mga lola ni Megan, hindi ka rin mukhang mas matanda sa kanya. Sa tingin ko mas angkop na tawagin kang ate. Sinaman ni Megan na mapangutyang tingin si Mateo. Umaapaw sa pangaakit. Pero alam niyang imposibleng pilitin si Mateo na tawagin si Leona na Lola.
Bagamat si Leona ay isang makapangyarihang Divine King, ang katayuan ni Mateo noong nakaraang buhay ay mas mataas kaysa sa kanya. Ang pagsasalita ng ganito ay parang makikita na sa mukha niya. Napangiwi si Leona noong una. Pero nang marinig ang mga sinabi ni Mateo, natawa siya at ipinikit ang mga mata kay Mateo habang sinasabi, "Ikaw, bata, ang daldal mo talaga. Kung tatawagin mo akong ate, hindi ba't masisira ang seniority mo?" Pero ang mga salitang ito, gusto kong marinig. Agad na umakyat si Mateo sa poste at nakangiting sinabi, "Paano ko magagawa yan?" Bawat isa sa kanya. "Alam kong napakabata mo pa, kung kailangan pa kitang ipagmukhang matanda, hindi ko talaga masabi yan." Hehe. Kiniliti si Leona ni Mateo, na nagpakawala ng tawa na parang mga kampana na kulay pilak. 959. Sa tabi, ang ekspresyon ni Janpeng ay walang kapantay na pangit. Kung tinatawag ni Mateo si Leona na ate, hindi ba't kailangan niya pang tawaging tiyuhin si Mateo? Ang seniority na ito ay nag-ulo hanggang sa. Pero sa harap ni Leona, hindi rin maalis sa galit si Janpeng. Nakapagmukmak lang siya sa isang tabi. "Hehe, ikaw naman? Bata, marunong talagang magsalita. Sige, tawagin mo kahit anong gusto mo. Pero ako muna ang magsasabi ng mga masasakit na salita. Kung hindi ka mabait sa mega ng pamilya natin, hindi kita palalayasin." Medyo nagbibirong sabi ni Leona. Nagulat si Megan at dali-daling nagsalita, "Lola Leona, anong sinasabi mo? Kung hindi dahil kay Kuya Yuan, patay na sana si Megan ngayon. Paanong hindi siya magiging mabuti sa akin?" Hindi alam ni Leona ang pagkakakilanlan ni Mateo. Kung maiinis niya si Mateo, mapapahamak siya. Sino ang mag-aakala na nalungkot si Leona at sinabing, "Hanggal na babae"? Ito na, iyon na. Iniligtas ka niya, hindi ibig sabihin na kailangan niya maging mabait sa iyo. Lahat ng lalaki ay hindi tapat. Kailangan mong bantayan ng mabuti. Ikaw ang mahal ng aming pamilya Yates. Kahit anong pamilya ang makipag-ayos sa iyo, lahat sila ay yayain at gagayahin ka. Kung maglakas loob ang batang ito na apihin ka sa hinaharap, sabihin mo lang kay Lola Leona, tiyak na bubugbugin siya ni Lola hanggang sa mabitak ang puwet niya. Matanda na si Leona, pero wala siyang kahihiyan. Kahit ang isang taong kasing komportable ni Megan ay hindi na rin makatiis. Pipigilan na sana niya si Leona sa pagpapatuloy ng pagsasalita, ngunit narinig niya si Mateo na nagsalita, "Ano ba ang sinasabi ni Elder Sister Leona? Magkaugnay ang puso namin ni Megan. Hindi ko siya bibiguin sa buhay na ito. Hindi ko lang siya pakikitunguhan ng maayos, kailangan ko ring maging mabuti kay Elder Sister Leona, di ba? Kapag naabot ko na ang aking cultivation realm, tiyak na pipinuhin ko ang isang 9th Heaven Ageless Pill para kay Elder Sister Leona, at hahayaan si Elder Sister Leona na maging bata magpakailanman." Biglang nagningning ang mga mata ni Leona, ngunit tumingin kay Mateo nang may pagdududa habang sinasabi, "Alam mo kung paano pinuhin ang 9th Heaven Ageless Pill. Hindi ka nagyayabang, di ba? Ang 9th Heaven Ageless Pill ay isang high-grade tier sham na medicinal pill. Ang mga sangkap para sa pagpipino ay lubhang mahalaga. Ang antas ng kahirapan ay napakataas din. Ang Divine Realm ay mayroon lamang iilang peak alchemy emperors na may kakayahang pinuhin ito. Bukod pa rito, ang formula ng tableta ng 9th Heaven Ageless Pill, halos walang nakakaalam nito. Talagang hindi siya makapaniwala na ang mahigit 20 taong gulang na binata sa harap niya ay kayang pinuhin ang 9th Heaven Ageless Pill. 9th Heaven Ageless Pill, kaya nitong baliw ang sinumang babae sa Divine Realm. Hindi lamang nito kayang pabolaikin ang isang matandang lola tulad ni Leona sa tugatog ng kanyang kabataan at sigla, nang may walang hanggang kabataan, maaari pa nitong pahabain ang kanyang mahabang buhay ng 1,000 taon. Isang pildores na panggamot na sumusuway sa langit na tulad nito, sino ba ang hindi mababaliw? Nakangiting sabi ni Mateo, "Pagyayabang man o hindi, malalaman mo rin sa oras na iyon." Gayunpaman, ang mga gamot na kailangan ng 9th Heaven Ageless Pill na ito, si Sister Leona mismo ang magsasama-sama nito. Malinaw na hindi pa rin naniniwala si Leona, at hindi niya maiwasang ibaling ang tingin kina Janpeng at Megan, halatang hinihingi ang kanilang opinyon. Sa kabaligtaran, mas naniniwala pa rin siya sa mga tao ng pamilya Yates.
Labis din ang pagkagulat ni Janpeng sa kanyang puso. Alam na alam din niya ang Ninth Heaven Ageless Pill. Pero para sabihin kaya itong pinuhin ni Mateo, pakiramdam niya ay sobra pa rin itong nagyayabang. Gayunpaman, kung walang ganitong kakayahang si Mateo, paano niya makikita ang malalang sakit sa loob ng kanyang katawan sa isang sulyap lamang? Mukhang hindi masusukat itong si Mateo gamit ang sentido komon. Elder Leona, ito. Malamang ay may ganitong kakayahan si Mateo. Sa bagay, nararamdaman ng pamangkin na ito na ang mga eksperto sa alchemy emperador ng pamilya ay mas mababa sa kanya. Sinabi ni Janpeng ang totoo. Pero ngumiti si Megan ng matamis at sinabing, Lola Leona, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sabi ni Kuya Yuan, kaya niya raw itong pinuhin, ibig sabihin ay siguradong kaya niya raw itong pinuhin. Panatag ka lang at ihanda mo ng buong tapang ang mga gamot para sa espiritu. Nagbibiro lang siguro ako, kung kahit si Mateo ay hindi kayang pinuhin ang Ninth Heaven Ageless Pill, wala talagang sinuman sa Divine Realm ang makakapag-ayos nito. Tumingin si Leona kay Megan ng may labis na pagkamangha, hindi sigurado kung saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa. Pero nasaksihan niya ang paglaki ni Megan simula pagkabata at alam niyang hindi siya kailanman maloloko ng babaeng ito sa ganitong bagay. Bukod pa rito, kahit na mataktika itong sinabi ni Janpeng, lubos din niyang kinilala ang lakas ni Mateo sa landas ng alchemy. Ang batang ito ay mayroon ngang napakalakas na landas ng alchemy na kayang harapin ng langit. Ano nga ba ang pinagmulan niya? Sige. Kung matutulungan mo ang matandang ito na pinuhin ang isang Ninth Heaven Ageless Pill, ireregalo sa iyo ng matandang ito ang Mountain at River State Painting. Sabi ni Leona. Ang Transcendent Grade Holy Artifact, Mountain at River State Painting, ay isang imitasyong banal na artifact na nagtataglay ng hindi maisip na kapangyarihan. Ito ay mas malakas kumpara sa mga ordinaryong Transcendent Grade Holy Artifact. Sa ngayon, si Mateo ay mayroon ng tunay na banal na artifact, at mayroon pang ang Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl na hindi tiyak ang mga grado. Paano pa niya magagawang magustuhan ang Mountain at River State Painting? Hey! Hindi na kailangan yan. Si Ate Leona ang lolo ni Megan, dapat lang na pinino mo ang mga gamot para sa iyo. Paano ko naman makukuha ang mga gamit mo? Mahinang sabi ni Mateo habang tumatawa. Ngunit ang bahid ng paghamak sa mga mata ni Mateo ay nakabalot pa rin sa matinding damdamin ni Leona. Nakikita niyang wala talagang pakialam si Mateo sa Mountain at River State Painting, at hindi niya sinasadyang maging mapagbigay. Faff! Biglang humagalpak ng tawa si Megan. Pinigilan din ni Janpeng ang kanyang tawa. Nang makita ito ni Leona, hindi niya napigil ang lalong maguluhan, at sinabing, anong tinatawa-tawa ninyo? Hindi kaya't ang Mountain at River State Painting ko ay hindi man lang kayang tumugma sa isang Ninth Heaven Ageless Pill. Nakangiting sabi ni Megan, Lola Leona, matagal mo nang ikinukulong ang matanda mo, at hindi mo pa rin alam ang mga nangyari noong Bright Moon Competition. Gumamit si Mateo ng isang maladivine artifact para patayin ang kalaban niya, at nanalo sa Bright Moon Competition. Kahit maganda ang Mountain at River State Painting mo, hindi ito maihahambing sa isang maladivine artifact kahit ano paman, di ba? Bahagya na bumantong hininga si Leona, gustong pakalmayan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Kalalabas lang niya sa pag-iisa at sandali lamang siyang nagtanong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Bright Moon Competition, at wala pa siyang oras para maunawaan ng detalyado. Mukhang kahanga-hanga itong Mr. Right na natagpuan ni Megan. Hindi, sandali, dapat itong maging medyo misteryoso. Ang pagpino ng isang high-grade tier sham na medicinal pill, at pagmamayari ng isang maladivine artifact, ay hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong kabataan. Ate Leona, nandito ka para habulin si Travis, di ba? Kung hindi mo pa rin hahabulin, malapit na silang pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng Mystic Realm. Ayaw ni Mateo na madamay sa problemang ito at pinaalalahanan siya. Ginulo ni Mateo ang ulo ni Leona, puno ng Ninth Heaven Ageless Pill ang ulo niya, at nakalimutan niya ang mga opisyal na bagay kahit sandali. Pagkatapos lamang siyang maalala ni Mateo, saka lamang siya biglang natauhan. Oo, mahalaga ang mga opisyal na gawain. Masyadong mabagal ang iyong bilis, ihahatid ko kayong lahat.
Hindi na hinintay ang sagot ng tatlong tao, marangel na ipinitik ni Leona ang kanyang manggas at nawala dala ang tatlong tao. Kalahating araw lang at ang apat na tao ay lumipad sa layong ilang 10 milyong milya. Hindi maaaring ipakita ang teleportation art sa loob ng vast Sun Bright Moon Realm, na medyo naantala. Nabalitaan ko mula kay Jankyo na si Travis ay isa lamang 6th level daw profound. Kung kalkulado ang distansya, hindi pa siya dapat nakarating dito. Kung talagang pumunta si Travis para sa Sun Moon Heavenly Pupil, siguradong kailangan niyang pumunta sa Yellow Millet Mountain. Maaari na lang tayong maghintay dito, malamig na sabi ni Leona. Sa kasalukuyan, ang tanawin sa unahan ay ibang-iba na. Ang lugar na ito ay katulad ng araw sa katanghaliang tapat, at pagkatapos ng maliwanag na tabing sa unahan, natatakpan ito ng kulendong ng buwan at mga bituin, kung saan sumasapit na ang gabi. Tila pinaghihiwalay ng liwanag na iyon ang dalawang mundo. Doon sa may ilaw na tabing ay may isang kahabaan ng mga tagaytay ng bundok na nakahanay ng walang patid. Ito dapat ang Yellow Millet Mountain na pinag-uusapan ni Leona. 960. Bago ang liwanag na tabing, parami ng parami ang mga martial artist na natipon. Ang mga taong nakarating dito, ang kanilang lakas ay pawang napakalakas. Sila ay halos lahat ng mga martial artist ng Dao Profound Realm. Ang mga martial artist na ito ay mayroong pamilya Yates, pamilya Walker, at maging mga dayuhang martial artist. Pero ang mga dayuhang martial artist ay malinaw na nag-iingat kay Leona. Kahit na pumunta sila rito, umiwas sila ng malayo. Pero walang balak si Leona na imbestigahan ito. Noon lang nakahinga ng maluwag ang mga taong ito. Kasalukuyang nagmumuni-muni sina Mateo at ang mga kasamahan dito nang may isa pang grupo ng mga tao na nakarating sa harap ng light screen. Si Leona na nakapikit para ipahinga ang isip ay sa wakas ay nagmulat na rin ng mga mata sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang matandang lalaki. Singpayat ng kalaykay ang matandang lalaki, ngunit malusog, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang di maarok na aura. Sa likod ng matandang lalaki, isang binata ang tumingin kay Mateo ng may hindi pala kaibigang ekspresyon, na may matinding puot. Ang binatang ito ay si Bryce mismo. Baltimore Walker, napakabagal mo. Sabi ni Leona sa matanda. Ang Baltimore na ito ay isa ring mapag-isang Divine King powerhouse ng Walker family. Ang Bright Moon City at Vast Sun City ay 10,000 milya lamang ang layo. Ang mga nangyari rito ay tiyak na hindi malalaman ng Walker family. Kaya naman, nagpadala rin ang pamilya Walker ng isang makapangyarihang Divine King, upang maghanda para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Malamig na sinabi ni Baltimore, may nangyari sa daan, na antala. Kahit nakakabagot ang kanyang mga salita, hindi maitago ang bahagyang tuwa ni Baltimore. Ibinaling ni Leona ang tingin sa Bryce na nasa likuran niya, at natuklasan na ang titig ni Bryce ay malalim, na may parang nagwawala at nag-uumapo na aura. Tuwang-tuwa si Bryce sa kanyang sarili. Nakakita ang kanilang grupo ng isang napakataas na uri ng bukal ng espiritu na nagbibinyag ng mata habang naglalakbay. Matapos niya itong gamitin, sumailalim na siya sa isang lubusang pagbabago. Ngayon, ang kanyang first level daw profound ay lubos ng nakonsolida. Ang kapangyarihang pangmata ng Vast Sun Flameheart Pupil ay nakalusot din sa isang malaking hakbang patungo sa middle stage spirit indulgent. Natuklasan ni Bryce na ang kakayahan ni Megan sa paningin ay tila walang gaanong pagbabago. Maliwanag na hindi nakakuha ang pamilya Yates ng isang mataas na uri ng spirit spring. Akala niya noong una ay magugulat si Leona, ngunit wala itong senyales. Walang pakialam na sinabi niya kay Baltimore, dahil dumating ka na, dapat na ba tayong kumilos? Hindi pa nakakarating ang grupo ng mga taong iyon. Kung magpapaliban tayo, maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang aksidente. Medyo nagulat din si Baltimore sa naging reaksyon ni Leona. Alam niyang sabik na malampasan ni Leona ang lahat ng bagay. Ngayong ang pamilya Walker na ang unang sumugod, wala na talaga siyang indikasyon, na para bang walang kinalaman si Megan sa kanya. Kung dati lang, siguradong magsaselo si Leona. Pero ngayon, alam na niya ang takot sa innate battle soul physique ni Megan. Sa maliit na swerteng pagkakataon ni Bryce, tinalikuran niya ito.
Bukod pa rito, sadyang minamaliit ni Megan ang paggamit ng isang top-grade spirit spring. Ngunit itinuring ito ng pamilya Walker na parang isang kayamanan. Natuwa rin siya ng husto dahil dito. Makatwiran naman ang mga salitang ito. Simulan na natin. Umalangaw-ngaw ang walang emosyong boses ni Baltimore. Dalawang nakakatakot na aura ang sumulpat sa kalangitan. Dalawang makapangyarihang Divine King aura ang ganap na pinakawalan. Ang proseso ay walang kapantay na nakakagulat mula simula hanggang katapusan. Ang grupo ng mga martial artist na palihim na pumasok ay pawang mapatla sa oras na ito. Lumalabas na hindi naman pala walang plano si Leona na makipag-ayos sa kanila, kundi hinihintay niya ang pagdating ng pamilya Walker para magkaayos na. Hindi lang nila maintindihan, sa lakas ni Leona, parang hindi na kailangang maghintay pa kay Baltimore. Takbo kayo dali. Mabilis na gumanti ang mga taong ito, tumalikod at tumakbo. Sa malawak na bahaging ito ng lupa ay nagtipon ng 100 dayuhang martial artist. Sabay-sabay na tumatakas, ngunit hindi rin mahina ang momentum. Sa oras na ito, isa na namang aura ang sumikat sa kalangitan sa gitna ng mga dayuhang martial artist. Kung aura ang pag-uusapan, hindi naman talaga ito mas mahina kumpara kina Leona at Baltimore. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may pagkamangha. Hindi nila inaasahan na mayroon palang isang Divine King powerhouse na nakatago sa gitna ng mga dayuhang martial artist. Leona Yates, Baltimore, huwag kayong masyadong magpilit ng iba. Ang nagsasalita ay isang nasa tanghaliang gulang na martial artist na may magulo at ordinaryong hitsura. Kung ihagis sa gitna ng maraming tao, hindi talaga ito kapansin-pansin. Saka lang napagtanto ng lahat. Hindi nakapagtataka na hindi agad kumilos si Leona. Lumalabas na matagal na niyang natuklasan ang nasa katanghaliang gulang na martial artist na nagtatago sa karamihan. Habang hinihintay ang pagdating ni Baltimore sa oras na ito at nakikipaglaban ng 2-1, mas malaki ang katiyakan na makakaharap niya ang nasa katanghaliang gulang na martial artist na ito. Alwyn, ang pagpasok mo sa Vast Sun Bright Moon Realm ay nakakapukaw ng galit sa dalawang pamilyang Walker at Yates. Ngayon, sinasabi mo pa bang sumusobra ka na? Malamig na sabi ni Baltimore. Ang mga kayamanang walang katumbas na langit at lupa ay nakukuha ng mga taong nakatadhana para sa kanila. Dahil may isang taong lumabag sa Vast Sun Bright Moon Realm, bakit hindi tayo makapasok? Sabi ni Alwyn Reese. Dahil ganoon nga, ikaw ang magtitiis sa galit ng dalawang pamilya natin. Hindi rin nag-aksaya ng hininga si Leona. Iniunat ang kanyang kamay at sinenyasan, isang napakalaking painting ang biglang bumukas, tinatakpan ang kalangitan at natatakpan ang araw. Ito ang pagpipinta ng bundok at ilog estado. Dali, tumakbo ka. Gayunpaman, huli na ang lahat. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang Dom Alloy, direktang gustong sipsipin ang mga martial artist na sinusubukang tumakas papunta sa painting. Maging ang figure ni Alwyn ay nahihilo rin sa oras na ito. Malinaw na halos hindi niya kayang labanan ang puwersa ng pagsipsip ng Mountain at River State painting. Kumislap ang mga mata ni Baltimore. Isang nakapangangilabot na apoy ang sumiklab sa paligid ni Alwyn. Ang Vast Sun Flameheart pupil ni Bryce kumpara kay Baltimore ay sadyang namutla kung ikukumpara. Hindi mabanggit ng sabay-sabay ang kapangyarihan nito. Dahil inatake ng dalawang eksperto ng Divine King, malinaw na napakalaki ng pressure na nararamdaman ni Alwyn. Mukhang sobra na ito para sa kanya. Kapag nadala na sa Mountain at River State painting, mas magiging pasibo si Alwyn. Bagamat ang Mountain at River State painting na ito ay isang imitasyon ng banal na artifact, ang kapangyarihan nito ay napakalaki rin sa mga kamay ni Leona. Kapag nasipsip na, ang isang tao ay mapipigilan ng mga batas ng Mountain at River State painting. Bukod pa rito, si Leona ay hindi makakaranas ng anumang impluwensya kapag nakikipaglaban sa loob. Kapag ang isang aspeto ay mas mahina, ang iba ay magiging mas malakas. Gaano man kalakas si Alwyn, hindi rin posible na maging katapat nina Leona Yates at Baltimore. Swoosh! Kailangang hatiin ni Alwyn ang kanyang atensyon para harapin ang Vast Sun Flameheart pupil ni Baltimore. Sa wakas, hindi na niya napigilan pa at hinigop sa loob ng Mountain at River State painting. Ngunit, sa mismong oras na ito, biglang naganap ang isang pagbabago.
Isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang humampas sa kawalan, tumama sa mountain at river state painting na may kalakasang parang kulog na hindi nag-iwan ng oras para tapan ang mga tainga. Sa ilalim ng pag-ataking ito, ang kapangyarihang pumihil ng mountain at river state painting ay lubhang nabawasan. Biglang sumabog ang enerhiya ng asensya ni Alwin na direktang kumala sa mga tanikala. Pumutok. Pumutok. Ang mountain at river state painting ay talagang nagdulot ng bakas ng bitek sa ilalim ng ataking ito. Huminga ng malalim ang lahat. Isa itong transcendent grade na banal na artifact. Isang suntok lang ang nalikha nito. Hoy! Sunod-sunod na figure ang iniluwa ng mountain at river state painting. Lihim na napabuntong hininga ang mga taong ito dahil sa swerte at nakaligtas sa kanilang buhay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Leona. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinenyasan siyang kunin pabalik ang mountain at river state painting. Napakagandang Spiritorn Shattering Mirror. Ang sama ng loob na ito ngayon, naalala na ito ng matandang ito. Tumutulo ang dugo sa puso ni Leona. Ang Peking Mountain at River State painting na ito ay sumunod sa kanya ng ilang taon na alam ng Diyos. Ngayon, pumutok na ito. Paano siyang hindi magagalit? Sa oras na ito, ilang figure ang lumitaw sa paningin ng mga tao. Ang nangunguna ay si Travis. Dahan daw ang lumapit si Travis sa tabi ni Alwin at nakangiting sinabi, "Banal na Haring Ruan, dahil hindi ka kinukonsinti ng dalawang pamilyang Yates at Walker, bakit hindi ka makipag-alyansa sa hana ito, paano?" Nang marinig ang mga salitang ito, parehong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Leona at Baltimore. Isang makapangyarihang hari ng Diyos, at isa na may hawak na banal na artifact sa kanyang mga kamay. Kapag ang dalawang ito ay bumuo ng isang alyansa, ang mga bagay ay magiging mahirap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.